Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3061-3071. Bulalas ni Xingluo. Yunzi. Mahinang tawag ni Ate Mei. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Yang Yiyo. Ngayon ay tila nairita si Jiu Liza. Kung talagang nagsimula silang mag-away, alam ni Sister Mei na bagaman hindi sila natatakot, hindi sila magkakaroon ng madaling panahon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ngumiti si Yang Yiyo kay Sister Mei. Sinadya niya talaga ang pagpapaliban ng oras. Siya, gustong sumugal. Kapag may natitira pang 5 minuto, dadalhin niya si Sister Mei at ang Blood Infant at mabilis na umalis, nagsusumikap na manalo sa unang pwesto sa panahong ito. Ang gantimpala ng ika-7 Star Compass ay ibinigay lamang sa unang lugar, kaya nakuha niya ito. Kanina lang gustong tumapak ng kulog ang mga matandang bastos na ito, pero natakot sila sa kanya. Ngayon ay gusto niyang talunin ang mga ito. Ang oras ay sa loob ng 5 minuto. Nang pumunta siya sa sprint, nagkaroon siya ng kumpiyansa na manalo sa unang lugar kasama ang dugong sanggol, at para sa iba, kalimutan ito. Kung hindi sila mag-iingat, maaga silang mapaparusahan ng kulog. Ito ang layunin ni Yang Yiyo. Kung hindi ko kayo tinuturuan ng leksyon sa mga matandang bastos, sa tingin mo ba ay may sakit akong pusa? 5 minuto ay sapat na. Ngayon ay depende kung maglakas loob si Juliza na labanan siya kaagad. Gayunpaman, nakikita ni Yang Yiyo na ang matandang ito ay maaaring ayaw makipaglaban sa kanya. Ngunit kung ang oras ay pinigilan ng ganito, si Juliza ay lalaban ng maaga. Maging ang iba ay gagawin. 10 minuto pa naman. Gusto lang iantala ni Yang Yiyo ang oras. Habang tumatagal, mas makakabuti para sa kanya. Ayokong makipagtalo sa iyo pansamantala. Umalis ka na. Aayusin natin ang account sa pagitan natin mamaya. Huwag kang hamarang sa daan ngayon. Si Juliza ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at halos sumabog, ngunit talagang ayaw niyang labanan si Yang Yiyo sa oras na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hamarang ang batang ito. Pinasabog talaga siya nito sa puso niya. Ngunit kapag nakipag-away siya kay Yang Yiyo, hindi maiiwasang ubusin niya ang enerhiya, at hindi siya siguradong papatayin niya si Yang Yiyo. Kapag inatake niya ang huling bahagi ng kalsada, magdurusa siya ng husto. Bukod dito, iniisip pa rin niya ang pagkuha ng unang pwesto sa 7 Star Compass. Sa ganitong paraan, ang pagpapanatili ng lakas ay ang makaharing paraan. Ngunit pinigilan siya ni Yang Yiyo. Umalis ka sa daan. Hindi. Nagpatuloy ang dalawa sa pagharap sa isa't isa. Lumipas ang oras. Ang iba ay pinapanood ang kasabikan mula sa gilid, at walang sinuman ang may balak na kumilos, gayunpaman, si Julie Zhao ang nasa harapan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, kinalkala ni Ji Wumeng at ng iba pa na wala ng gaanong oras, 5 o 6 na minuto. Kung hindi sila pumunta, hindi banggitin ang unang lugar, sila ay parurusahan ng kulog kung lumampas sila sa oras. Hindi ito biro. Sa pag-iisip nito, sumulong din sina Ji Wumeng at Shen Nong Haoran. Kasama ni Julie Zhao, ang tatlong mahusay na pinagsamang daw tatlong antas ay humarap kay Yang Yiyo. Nasa tabi ni Julie Zhao sina Ji Wumeng at Shen Nong Haoran sa oras na ito, at agad siyang nakaramdam ng tiwala. Tumingin kay Yang Yiyo, sinabi niya ang bawat salita, "Anak, sabihin mo ulit, gusto mo bang magbigay daan o hindi?" Hinawakan ni Yang Yiyo ang kamay ni Sister Mei at ngumisi, "Haha, bitawan mo. May 5 minuto pa ang natitira." Alam niyang naabot na ni Julie Zhao ang kanyang limitasyon. Kung hindi siya magbibigay daan, talagang kikilos ang matandang ito, at sumunod na rin ang iba, kaya hindi na kailangang ituloy ang pagkapatas. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Yang Yiyan ang kamay ni Sister Mei at pinaandar ang Xuanhuangyin niyang umbrella. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ipinatawag din ang Chaos Bell, na naging isang 6 na metrong haba na shroud sa labas ng Xuanhuangyin niyang umbrella, kaya bumubuo ng 2 layer ng depensa. Naisip ni Yang Yiyan na sa ganoong pagtatanggol, sapat na ito upang suportahan ang 7 Star Compass. Tara na. Tumalikod ang dalawa at sumugod patungo sa 7 Star Compass. Nang pumasok sila sa hanay na 30 metro, boom boom boom. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Dong 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 dong. Pinaandar ni Yang Yiyan ang Chaos Bell sa sukdulan, at 9 na tunog ng kampana ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ang Vajra ay gumagana, at ang mga inscription ay dumadaloy. Pagkatapos lumipat ni Yang Yiyan, nag-react si Julie Zhao at lubos na naunawaan na sinadya ni Yang Yiyan ang pagpapaliban ng oras. May defensive magic weapon pala ang batang ito. Gusto ni Yang Yiyan na mauna at sadyang pinigilan sila. Kung walang sapat na oras, kahit na sumugod sila, sila ay mapaparusahan sa oras na iyon. Damyu, bata. Papatayin kita. Galit na galit si Julie Zhao, ngunit siya ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol siya, at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Ngunit sa oras na ito, na-activate na ni Yang Yiyo ang mga depensa ng 2 magic weapon at sumugod sa balakid. Ang tunog ng Chaos Bell ay umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yang Yiyo na may mga di nakikitang puwersa na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa kanyang puso, naisip niya na ang Chaos Bell ay makatiis sa kalahati ng distansya, at ang natitirang kalahati ay sinusuportahan ng Xuanhuangyin niyang umbrella.
Siya, si Sister May, at ang Blood Infant ay dapat na makapasa sa antas at maabot ang ikapitong Star Compass. Sa simula, sila ay ganap na handa. Pero, ang sumunod na eksena, gayunpaman, ay nagparamdam sa kanya ng kaunting tuliro. Natigilan siya. Naramdaman niya na kapag ang hindi nakikitang puwersa mula sa lahat ng direksyon ay malapit ng pindutin ang Chaos Bell, nawala sila sa susunod na segundo, o umiwas. Ang Invisible Obstruction Force ay hindi inatake ang Chaos Bell. Kasabay nito, ang tinig ng espiritu ng sandata na si Shira ay umalangaw sa kanyang mga tainga, Chaos Bell, An. Sobrang gulat na boses. Malinaw itong narinig ni Yang Yiyo. Wala siyang oras para isipin kung paano nalaman ng espiritu ng sandata na si Xingluo ang tungkol sa Chaos Bell o nakilala ang Chaos Bell. Anyway, alam niyang malaking bagay na walang obstruction force na umaatake sa kanila. Sinamantala niya ang pagkakataong ito, sumugod siya at unang naabot ang ikapitong Star Compass. Ang oras ay tumatakbo out. Hinayla ni Yang Yiyo si Sister May. Matapos walang obstruction force na umaatake, siya at si Sister May ay dumating sa Star Compass kasama ang dugong sanggol makalipas ang 1 minuto. Huho! Haha, nakarating talaga kami, nauna. Tumawa si Yang Yiyo. Natarante si Sister May at nagtanong, malinaw kong naramdaman ang puwersa ng pagharang na dumarating ngayon, bakit ito biglang nawala at hindi umatake sa atin? Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at inilagay ang Chaos Bell sa kanyang palad, pagkatapos ay tumingin sa langit at mahinang nagsabi, baka may nakakilala sa pinanggalingan ng Chaos Bell at hayaan na tayo. WHO. Tanong ni Ate May. Itinuro ni Yang Yiyo ang langit. Natigilan si Sister May at sinabing, ito ba? Oo, narinig ko lang ang boses ni Xingluo na tumutunog sa aking isipan. Hindi ito itinago ni Yang Yiyo kay Sister May. Sandaling nataranta ang dalawa. Boom boom. Sa oras na ito, umuungal ang Xingluo Dao Mountain. Tiningnan ito ni Yang Yiyo at agad na natuwa. Ang Invisible Obstruction Force sa Xingluo Dao ay hindi sila inatake, ngunit binomba nito si Julie Zhao at ang iba pa. Sa pagtingin kay Julie Zhao at sa iba pa na nagpupumilit na lumaban sa Xingluo Dao, si Yang Yiyo ay lihim na masaya. Nakatayo sa Xingluo Plate kasama si Sister May para panuurin ang palabas, wala pang 3 minuto ang natitira. Julie Zhao, Ji Wumeng at Shen Nonghauran ay 200 metro na ang layo mula sa Star Compass. Nagmura si Yang Yiyan sa kanyang puso, sana maparusahan kayo ng kulog sa lalong madaling panahon. Ito ay orihinal na isang sumpa, ngunit sa hindi inaasahan, ito ay talagang nagkatotoo. Nang walang anumang pagbubukod, lahat sila ay dumanas ng parusang kulog. Kabanata 3062, Banal na Dao Divine Power Technique. Si Yang Yiyo at Sister May ay nakatayo sa Star Compass at nanood. Si Julicia at ang iba ay nasa 200 metro lamang ang layo, na patuloy na inaatake ng mga di nakikitang puwersa. Tila nag-aaway sila gamit ang hangin, ngunit talagang alam ni Yang Yiyo ang panganib. Mahirap para sa kanila na gumawa ng anumang pag-unlad sa loob lamang ng 200 metro. Ang mga hadlang sa kalsadang ito ay mas malakas kaysa sa mga hadlang na naranasan ni Yang Yiyo at Sister May sa unang pagkakataon. Ngunit ang kakaiba kay Yang Yiyo ay dumating sila ni Sister May sa dulo ng walang anumang pinsala sa pagkakataong ito. Ang tatlong salitang, Chaos Bell, mula sa espiritu ni Qi Xingluo ay umalangaw pa rin sa kanyang isipan. Parang alam ng espiritu ni Qi Xingluo ang Chaos Bell. Kaya hindi niya sila inatake. Ang siyam na pangunahing hadlang sa mundong ito ay tila kinokontrol at inayos ng espiritu ni Qi Xingluo. Gusto na niyang malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng pagsuko ng espiritu ni Qi sa pag-atake sa kanya at kay Sister May. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Tumingin si Yang Yiyo kay Julicia at sa iba pa, at tahimik na binilang sa kanyang puso, iyon ay 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tapos na ang oras. Nang matapos siyang magsalita sa kanyang puso, isang dagandong ang tumunog sa Xingluo Road. Boom! Pagkatapos ng tunog na ito, tumahimik ang buong Xingluo Road. Pagkatapos ay si Julicia at ang iba pa ay ganap na natulala. Pagkatapos ng lahat, hindi nila natapakan ang ikapitong Star Compass sa loob ng tinukoy na oras. Susunod, hindi may iwasang maparusahan sila ng kulog. Kinasusuklaman ng lahat si Yang Yiyo. Kung hindi dahil sa batang ito na sadyang hamarang sa harapan at pinipigilan ng oras, lahat ay makakarating pa rin sa Star Compass sa loob ng tinukoy na oras. Ngayon, maliban kay Yang Yiyo at sa kanyang babae, walang pumasa. Lahat ay mapaparusahan. Sumakay si Julicia at ang iba pa sa Star Compass na may malungkot na mukha. Nang walang sagabal, isa-isa silang umakyat. Kung hindi dahil sa takot sa espiritu ng sandata, gusto ni Xingluo na pira-piraso si Yang Yiyo sa sandaling ito. At binigyan sila niyang ng isang masamang ngiti. Maghintay ka. Marahas na pagbabanta ni Julicia. Yang Yiyo, natatakot ako. Humph, malamig na ngumuso si Ji Wumeng. Galit na galit ang lahat kaya nangangati ang mga ngipin. Si Shen Nonghauran lamang ang mapait na ngumiti nang tumingin siya kay Yang Yiyo. Nagsisi sila ni Yujuk ngayon. Kung sinunod nila si Yang Yiyo, sila na ang mananalo ngayon. Nakita ng lahat na madaling umakyat si Yang Yiyo sa ikapitong Star Compass.
Ngumiti si Yang Yiyo at tumingin kay Shen Nung Hauran at sinabing, kung alam kong mangyayari ito, bakit ko ginawa ito sa simula pa lang? Sa pinaka-kritikal na sandali, sina Shen Nung Hauran at Yujuk ay hindi tumayo sa kanyang tabi, ngunit tumayo sa tabi ni Julie Zha na parang default, na isang pagkakanulo sa kanya. Kaya mula ngayon, ang pagiging pabor ni Yang Yiyo kay Shen Nung Hauran ay ganap na naalis. Sa oras na ito, ang tinig ng espiritu ng sandata, si Xingluo, ay tumunog sa wakas, si Yang Yiyo at ang kanyang babae, na matagumpay na nakaakyat sa ikapitong Star Compass sa pagkakataong ito, ay pareho na nauuna. Ang gantimpala ay dalawang lumalagong banal na damo, na ipinanganak sa panahon ng pagbubukas ng langit at maaaring maimbak sa katawan para sa permanenteng pagpapakain. Sila ay tumutubo kasama ng Panginoon na paglilinang, na naglalaman ng Zono, na tinatawag na Dangka at Zon. Katwiran, at may walang katapusang kapangyarihan. Matapos mahulog ang mga salita, lumitaw ang dalawang damong may berdeng banal na liwanag sa harap ni Yang Yiyo at Sister Mei. Si Yang Yiyo ay parang mga orchid, kalahating talampakan lamang ang taas, at ang mga dahon ng damo ay kasing talas ng talim ng espada. Naglabas ito ng malakas na aura. Nagningning ang mga mata ni Yang Yiyo at Sister Mei. Sila. Iniunat ang kanilang mga palad at bawat isa ay kumuha ng isang Zon Changkao. Sa susunod na sandali, ang liwanag ay kumislap at dinala sa banal na core para sa pag-aalaga. Gayunpaman, nadama nila na para silang naging bahagi ng kanilang katawan, at walang pakiramdam ng pagsuway, na para bang sila ay ipinanganak upang maging bahagi ng kanilang katawan. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo sa pagkakataong ito ay sila ni Sister Mei ang talagang nagbigay ng unang premyo sa kanilang dalawa, at bawat isa sa kanila ay nakakuha ng Zon Changkao. Talagang pinasaya siya nito, at sa wakas ay nagkaroon siya ng magandang impresyon sa espiritu ng sandata, si Xingluo. Napakahirap. At ang mga gantimpala na natanggap nila ni Sister Mei ay naging Rabbit Eye si Julicia at ang iba pa. Lahat sila gustong lumapit at agawin ito. Bagamat hindi alam ng lahat kung ano ang gamit ng Zon Tianzhao, maaari nilang isipin na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang tao lamang ang nakakuha ng gantimpala ng buong 7th Star Compass. Kahit na dumating ang ibang tao sa 7th Star Compass sa loob ng tinukoy na oras, hindi sila makakakuha ng anumang gantimpala, ngunit parehong nakuha ito ni Yang Yiyo at ng kanyang asawa. Ngunit muli, dumating nga si Yang Yiyo sa 7th Star Compass kasabay ni Sister Mei, at parang normal para sa kanilang dalawa na makakuha ng dobleng reward. Ang inggit, selos at puot ay walang silbi. Si Julicia at ang iba pa ay nakaramdam lamang ng galit sa kanilang mga puso. Bakit mo nakuha ang gantimpala samantalang kailangan tayong maparusahan? Masyadong unfair. Ngunit sa huling pagsusuri, hindi ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ang dapat sisihin. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yang Yiyo na pumihil sa kanila sa pagkaantala ng oras at pumihil sa kanila na makarating sa 7th Star Compass sa loob ng tinukoy na oras. Galit na galit ako kay Yang Yiyan. Si Julicia at ang iba pa ay labis na kinabahan sa sandaling ito, dahil sila ang susunod na parurusahan. Dati, sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo na ito ay parusang kulog, ngunit hindi nila alam kung anong uri ng parusang kulog iyon. Hanggat ito ay isang parusa, hindi ito magiging madali. Kung ano ang iniisip mo sa iyong puso ay magkakatotoo. Sa sandaling ito, ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay tumunog, ang mga hindi nakarating sa ikapitong Star Compass sa loob ng tinukoy na oras, tanggapin ang parusa ngayon. Nang tumunog ang mga salita, si Julicia at ang iba pa ay nagulat ng walang dahilan. Boom, boom boom boom. Tumunog ang kulog ng walang anumang babala, at ang kalangitan ay puno ng kulog. Si Yang Yiyan at Sister Mei ay nakatingin sa gilid. Sa sandaling ito, tumpak na nahulog ang 12 kidlat. Si Julicia at ang iba pang 12 tao ay namutla, ngunit lahat ay may banal na liwanag sa kanilang katawan, at halatang nagsimulan na silang magdepensa. Pero, nakita ni Yang Yiyan ang sumunod na eksena, na nagpamanhid sa kanyang anit. Bagamat binuksan ni Julicia at ng iba pa ang Divine Light Defense, walang epekto ang parusang kulog. Nang bumagsak sa kanila ang kidlat, ang depensa ay ganap na hindi epektibo at walang epekto. Bawat isa sa kanila, nasa ikatlong antas man o pangalawa o unang antas, ay sumisigaw at nanginginig ang lahat. Nang tamaan sila ng kidlat, karamihan sa kanila ay nahulog sa lupa. May isip kung gaano kalakas ang parusa sa pagkakataong ito. Si Julie Zhao at ang iba pa na nasa ikatlong antas ng hidaw ay walang panlaban at natamaan sila sa lupa. Pinagpapawisan si Yang Yiyo nang makita niya ito. Hindi napigilan ni Ate Mei na hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, at lihim na ikinatuwa ng dalawa na nagtagumpay sila. Kung hindi, sila ang mahuhulog sa lupa ngayon. Isa lamang itong tila hindi nakikitang kidlat, ngunit ginawa nitong mahina ang isang makapangyarihang hidaw master. Matagal ding hindi bumangon si Julie Zhao at ang iba pa. Gayunpaman, ang tinig ng espiritu ng sandata, si Xingluo, ay tumunog, papasok ka sa ikawalong antas. Sa pagkakataong ito ay maaari mong piliin na huminto o magpatuloy. Ang gantimpala para sa ikawalong antas ay isang hanay ng mga banal na kasanayan sa mahika, na nasuspine sa Star Compass.
Kung sino ang may kakayahan ay makakakuha nito. Walang limitasyon sa oras, walang mga panuntunan, at walang parusa sa antas ng buhay at kamatayan para sa iyo, at mayroon itong antas ng buhay at kamatayan. Mas mataas kaysa dati, puno ng mga bagay na hindi mahuhulaan. Siyempre, bilang karagdagan sa banal na salamangka, sinumang makakatapak sa ikawalong star compass, kahit na hindi nila makuha ang mga banal na kasanayan sa mahika, ay maaaring magsanay ng mahusay na paraan sa ikawalong bituin na kumpas. Ang ikawalong bituin na kumpas ay may marka ng kaliwanagan ng santo. Maaari mong maunawaan ang mahusay na paraan, na magiging malaking pakinabang sa iyong paglilinang. Posible na ito ngayon. Matapos ang espiritu ng sandata, bumagsak ang mga salita ni Xingluo, lumitaw ang isang star road sa harap ng ikapitong star compass na may isang kislap ng banal na liwanag, na malinaw na ang daan patungo sa ikawalong star compass. Kabanata 3063, kaya hindi ako maka-atres. Ang tukso ng gantimpala na ito ay talagang hindi mapaglabanan sa lahat. Banal na daw mahiwagang kapangyarihan. Ang tanda ng kaliwanagan ng santo. Bagamat mayroon lamang isang mahiwagang kapangyarihan ng banal na daw, kahit na hindi mo ito makuha, hanggat maaari mong maabot ang ikawalong bituin na kumpas, maaari mong maunawaan ang tanda at pagsasanay ng santo sa kaliwanagan. Ano ang layunin ng mga Diyos sa antas ng hidaw? Hindi ba't upang makuha ang banal na paraan upang magsagawa ng mahiwagang kapangyarihan, o ang pagsasagawa ng kaliwanagan ng mga banal, upang mapabuti ang kanilang sariling paglilinang? Ngayon ay nasa harapan na nila ang pagkakataon, kaya ba nilang labanan itong napakalaking tukso para sa kanila? Hindi. Kasama si Yang Yian. Mayroong 9 na antas, at ngayon ang huling 2 antas na lamang ang natitira. Ang ikawalong star compass ay nasa unahan, at ang huling ika-9 ay sumenyas. This time kailangan kong pumunta. Sumuko na. Imposible, hinding-hindi ako susuko sa buhay na ito. Bagaman mula sa tono ng diwa ng instrumentong Xingluo, maaaring bumaba ang antas na ito, ngunit para sa kanila, kung makakakuha sila ng magandang pagkakataon, dapat silang magbayad ng malaking halaga. Makukuha mo ba ito ng hindi nakipagsapalaran? Maaari bang magkaroon ng gantimpala ng hindi nagbabayad? Hindi. Kaya walang bibitaw sa pagkakataong ito. Para kay Yang Yiyo, alam niya na ang oras na ito ay maaaring ang pinakamahirap at mapanganib na antas para sa kanya. Dahil ang espiritu ng sandata, si Shira, ay nagsabi na walang limitasyon sa oras at walang mga panuntunan sa oras na ito. At mayroon lamang isang banal na paraan ng magic technique, na nangangahulugan na ang lahat ay lalaban para dito. Ito. Tiyak na magiging madugong bagyo. At saan nanggagaling ang kanyang panganib? Nagmumula ito sa katotohanan na halos lahat ay nasaktan niya, at mula sa katotohanan na siya ay naging masyadong mabangi sa daan, halos tuwing siya ang nauuna, palagi siyang nananalo sa unang pwesto. Ginagawa nitong galit, inggit, at puot ang mga tulad ni Julie Zha, at gusto nila siyang patayin. Kung hindi sila natatakot sa espiritu ng sandata, si Xingluo, matagal na silang nakipag-away sa kanya. At sa pagkakataong ito, sinabi ng espiritu ng sandata, si Xingluo, na walang mga patakaran. Ang pangungusap na ito ay nagsasabi sa lahat na maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa antas na ito, at ang upuang ito ay walang pakialam, hanggat mayroon kang kakayahang umakyat sa ikawalong bituin na kumpas. Sa ikawalong star compass, mayroong isang banal na paraan ng magic technique na naghihintay para sa iyo. Alam ni Yang Yiyo na sa pagkakataong ito ay marahil ang pinakamahirap na antas. Kailangan niyang magbantay laban sa mga tao ng Julisha at sa mga balakid na lilito sa Xingluo Road. Hindi niya alam kung anong mga balakid ang lalabas sa Xingluo Road sa pagkakataong ito. Kung iisipin, nakaramdam siya ng matinding stress. Tila naisip ni Sister May ang mga problemang ito, at bamulong kay Yang Yiyo, Yanzi, bakit hindi tayo sumuko? Anyway, ang natamo natin ay higit pa sa inaasahan natin. Natatakot ako na sa pagkakataong ito ay guluhin ka ni Julisha at ng iba pa. Nakinig si Yang Yiyo kay Sister May at nag-isip ng malalim saglit. Oo, marami talaga siyang napala rito. Sumuko man daw siya ngayon, hindi naman kawalan. Pero, sumuko na talaga. Si Yang Yiyo ay gusot sa kanyang puso. Alam na alam niya kung gaano kahirap ang oras na ito. Tulad ni Yang Yiyo na gusot sa kanyang puso, si Julisha at ang iba pa ay naging banal na liwanag ng paisa-isa, mas mabilis kaysa sa isa, at sumakay sa kalsada patungo sa ikawalong star compass. Nahaharap sa tukso ng banal na paraan mahiwagang kapangyarihan, ilang mga tao ay maaaring labanan, at lahat ay nagmamadaling pumunta. Gulong-gulo si Yang Yiyo, dapat na ba siyang sumuko sa pagkakataong ito? Tahimik na nakatayo sa tabi niya si Sister May na naghihintay na magdesisyon siya. Naisip ito ni Yang Yiyo at tumingin kay Sister May at sinabing, Sister May, gusto mo ni Yang Yiyo at tumingin kay Sister
Naisip ito ni Yang Yiyo at tumingin kay Sister May at sinabing, Sister May, gusto mo na rin bang sumuko? O nag-aalala ka ba sa sitwasyon ko? Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, gusto kong marinig ang katotohanan. Tumingin si Sister May kay Yang Yiyo, bumantong hininga, at nakangiting sinabi, ikaw, nang itanong mo sa akin ang mga tanong na ito, talagang nakapagdesisyon ka na. Gusto mong pumunta, tama. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, si Sister May ang nakakakilala sa akin. Inilibot ni Sister May ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, sa katunayan, gusto ko rin itong subukan. Kung tutuusin, naabot ko na ang ikapitong antas. Ngayon ay 2 antas na lang ang natitira. Bukod dito, may mga banal na paraan at mahiwagang kasanayan sa hinaharap, at mayroon ding mga kaalaman sa paglilinang ng mga santo. Hindi ba't hinahangad natin ang mahusay na paraan para maabot ang rurok? At, ang kalaban ay malakas, at tayo ay mahina. Kung tutuusin, tayo ay papatayin tayo ng kalaban, kaya't maaari rin tayong lumaban ng husto. Gagawin tayo nito ng isang hakbang pa. Kung makukuha natin ang daan ng santo, ito ay magiging malaking kabuluhan sa buong Yunmen Divine Realm. Ito ay masasabing isang revolusyon. Ayon sa impormasyong natutunan natin noon, ang buong banal na kaharian ay talagang hindi nakakonekta mula sa pamana ng sibilisasyong Holy Way, ngunit ito ang lugar kung saan minana ang banal na daan. Marahil ay makukuha natin ang kumpletong pamana ng sibilisasyong banal na daan mula rito. Kung hindi natin ito ipaglalaban, ang iba pa. Marami tayong kaaway at napakalakas nila. Kapag nakuha na ng kalaban ang kumpletong pamana ng sibilisasyong Holy Way, mangangahulugan ito ng pagkawasak para sa ating Yunmen Divine Realm. Magiging pareho ang resulta. Baka mag-away din tayo. Buhay man o kamatayan, sasamahan kita. Hindi ako magsisisi sa buhay na ito kung mamamatay akong kasama ka. Ang pagsusuri ni Sister May ay parang isang pagtatapat ng pag-ibig sa isang cheesy na paraan. Labis na naantig si Yang Yiyo sa kanyang sinabi, ngunit alam din niyang tama si Sister May, at bawat salita ay umaantig sa kanyang puso. Siya, hindi ba niya naisip din? Inabot at hinawakan ang kamay ni Sister May, mahina niyang sinabi, ang swerte ko na makasama mo ako sa buhay na ito. Tama ka, hindi ako actress, at wala akong dahilan para umatras. Masasabi pa ngang wala akong paraan para umatras. Simula nang dumating ako sa God Realm, ako ay tina-target na ng Emperor. Sinabi nila na ako ay inapo ng Diyos ng langit at lupa, at ang Diyos ng langit at lupa at ang Emperador ay mga matandang kaaway. May kasabihan pa nga na kapag lumitaw ang inapo ng Diyos ng langit at lupa, ito ay isang kapahamakan para sa Celestial Clan. Sinabi nila na ako ay anak ng isang malaking kapahamakan at dapat nila akong sirain. Ako ay talagang nasa isang napakamiserableng estado noon. Palagi akong hinahabol ng mga taong ipinadala ng Emperador at tumakbo sa palibot ng God Realm na parang daga. Maraming pagkakataon na nasa bingit ako ng buhay at kamatayan. Masasabing isa akong lobo. Nakaligtas ako sa napakamiserableng kalagayan. Siyempre, kung hindi ko nakilala ang matandang Panginoong Kuneho na iyon, matagal na akong namatay. Pagkatapos noon, kinuha ko ang Chen Kun Temple Divine Realm, at kalaunan ay pumasok ako sa Eternal Divine Realm. Pagkalabas ko, medyo nagbago ang sitwasyon. Ngunit, hanggat hindi papatay ang Emperador, hinding-hindi ako makakaligtas. Wala akong paraan para mabuhay. Sa mundo ng Chen Kun Temple, hindi, ngayon ito ay ang Yunmen Divine Realm. Daan-daang libong mga disipulo ay walang paraan upang mabuhay, at ang Ascended Clan ay walang paraan upang mabuhay. Ang araw kung kailan ang Emperor ay sumanib sa Dao at bumalik sa isa, ito ang araw ng ating pagkamatay. Kaya hindi ako pwedeng umatras. Mayroon akong daan-daang libong mga disipulo at tagasunod sa likod ko, ang aking mga kamag-anak at mga kaibigan, ikaw at ang aking mga anak. Bagamat magiging ligtas dito kung ako ay outrage ngayon, paano naman pagkatapos kong makalabas? Kahit na mayroon akong antas ng paglilinang ng ikalawang antas ng Hidaw, kahit nakasama mo at ni Duan Xingang, hindi pa rin sila katugma para sa Emperador. Ang Emperador ay nagsusumikap na maabot ang kaharian ng Hidaw Gai sa loob ng maraming taon. Dapat siyang maging matagumpay sa lalong madaling panahon. Kung wala akong ikatlo o kahit ika-4 na antas ng Hidaw, hindi ko talaga kayang labanan ang Emperor. Dumating ako sa mundo ng mga Diyos upang mapabuti ang aking paglilinang. Pagkatapos kong lumabas, aayusin ko ang dati kong hiling sa Emperor at lubusan kong intindihin ang mga sama ng loob na minana ko mula sa Chen Kun God. Hahayaan ko ang mga disipulo ng Yunmen God Realm at ang Ascended Clan na maglakad sa God Realm ng may dignidad, sa halip na magtago sa mundo ng Yunmen God Realm ng maingat at hindi manggahas na lumabas. Kahit lalabas ako, manganginig ako sa takot na tugisin ng mga tao sa 33 Heavens Palace. Hindi ito ang gusto ko. Gusto kong patayin ang Emperor, gusto kong maging hari ng God Realm, at gusto kong bigyan ng ligtas na kapaligiran ng mga disipulo ng Yunmen. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na ako outrage. Gusto kong ipaglaban ang banal na paraan ng mga kasanayan sa mahika, ang lakas ng paglilinang, at lahat ng mga kayamanan na maaaring ipaglaban. Gusto kong maging pinakamalakas. Kung hindi ko kayang harapin si Julie Zhao dito, anong mga kwalifikasyon ang kailangan kong lumabas at hanapin ang Emperor?
Pumunta para labanan ang 33 Heavens Palace. Sinabi ni Yang Yiyu sa dulo, ang kanyang ekspresyon ay nasa sabik. Tunay nga, lagi na siyang inaagrabyado. Ang Emperor at ang kanyang 33 Heavens Palace of the Heavenly Clan ay parang isang malaking bato na dumidiin sa kanyang puso, at sila ay halos maging kanyang panloob na mga demonyo. Kung hindi niya malulutas ang usapin ng emperador, hinding-hindi magiging mapayapa ang kanyang puso. Ang lakas at paglilinang ay dapat ituloy magpakailanman, hindi lamang ang usapin ng emperador, kundi pati na rin. Ang Netherworld Liu Lingling. Paano mo mapag-uusapan ang paghahanap sa Netherworld ng walang lakas? Pumunta para hanapin si Liu Lingling. Kaya alam ni Yang Yiyu na hinding-hindi siya maaaring tumigil sa pagsasanay upang maging mas malakas at mas malakas. Naramdaman ni Sister Mei na nanginginig ang mga kamay ni Yang Yiyu sa pananabik. Sa sandaling ito, naawa siya sa kanyang lalaki. Sa pakikinig sa kwento ni Yang Yiyan tungkol sa kung paano siya napunta sa God Realm at patuloy na tinutugis ng Emperor, halos makita ni Sister Mei sa kanyang isipan ang eksena ng unang pagdating ni Yang Yiyan sa God Realm. Gaano kahirap para sa isang maliit na Diyos na tugisin ng isang higanteng puwersa tulad ng 33 Heavens Palace at matarget ng Emperor, ang pinakamakapangyarihang tao sa God Realm. Iniisip ang mga eksena ni Yang Yiyan na tumakas sa gulat pagkatapos ng paulit-ulit na pagtugis, talagang naawa si Sister Mei sa kanyang lalaki. Kabanata 3064, ang kaluluwa ng 36 na Celestial Saint Demons. Kung ikukumpara sa karanasan ni Yang Yiyan, bagamat siya ay itinapon sa dagat ng dugo at nilabanan ng Rabbit Lord at nagsanay sa loob ng 20,000 hanggang 30,000 taon, siya ay nagsasanay sa pakikipaglaban pagkatapos ng lahat, at mahirap lang magsanay, habang si Yang Yiyan ay hinabol ng mga alon ng malalakas na lalaki mula sa Heavenly Clan. Ito ay ganap na katulad. Ngayon lang nalaman ni Sister Mei kung paano nakaligtas ang maliit niyang lalaki sa lahat ng mga taon na ito. Mahirap para sa kanya. Sasamahan kita. Niyakap ni Sister Mei si Yang Yiyan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ng dalawa, huminga ng malalim si Yang Yiyan at sinabing, "Tara na." Mahinang sagot ni Ate Mei. Nang kunin ng dalawa ang dugong sanggol at tumuntong sa Xingluo Road patungo sa 8-star compass, walang makikita sa harap. Kahit nahuli ng ilang minuto ang dalawa, hindi nagmamadali si Yang Yiyan. Walang limitasyon sa oras para sa antas na ito, at naniniwala siya na ang antas na ito ay talagang hindi napakadaling ipasa. Ang pagtakbo ng mabilis ay hindi nangangahulugang maaabot mo ang ika-8 star compass ang pinakamabilis. May tiwala pa rin siya. Siya ay handa rin para sa isang buhay at kamatayang laban sa kanyang puso. Sa katunayan, sa isip niya, ang panganib sa pagkakataong ito ay hindi ang sagabal na lalabas sa Xingluo Road, kundi ang mga tao ng Julisha. Alam niyang hindi siya papayagan ni Julisha ng madali sa pagkakataong ito. Ngunit hindi siya natakot dahil marami siyang trump card sa kanyang kamay. Ang Xuanhuang Yin niyang umbrella, Chaos Bell, Xingluo Talisman, Dark Talisman, Fandian Wings, Ten Dao Trees, at ang Zontian Grass na nakuha niya noon, kasama sina Sister Mei at Blood Infant, hindi siya natakot kahit si Julisha at ang tatlo pa ay nasa ikatlong antas ng hidaw, at tiwala siyang kaya niyang lumaban. Bukod dito, nagpractice siya ng mga espesyal na kasanayan at nagkaroon ng isang espesyal na pangangatawan, na nagpalakas sa kanya kaysa sa kanyang mga kapantay. Siya ay nakikipaglaban sa mga antas sa lahat ng paraan. Sa pagkakataong ito, naniniwala siya na hindi siya magiging exception. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kapag tumuntong ka sa Xingluo Road, tahimik ang lahat. Sa pagkakataong ito, sina Yang Yiyu at Sister Mei ay parehong maingat. Si Julisha at iba pa ay hindi makita sa harapan. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig si Yang Yiyu ng mga sigaw. Malayo ito, ngunit sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Tinanong si Sister Mei, "Ate Mei, may narinig ka bang sigaw?" Natigilan si Ate Mei. Wala talaga siyang narinig. Huminto siya at nakinig sa sarili. Sure enough, nakarinig siya ng mga sigaw mula sa malayo. Nodding, she said, "Sa totoo lang, parang may problema sa hinaharap. This section of the road is really not so easy to pass." Hinawakan ni Yang Yiyan ang kamay ni Sister Mei at sinabi, "Tara na at tingnan natin. Dahil napagpasyahan nating gawin ang hakbang na ito, walang dapat ikatakot." Well, si Sister Mei ay isang maliit na ibon din kapag siya ay magiliw. Makalipas ang halos 5 minuto, sa wakas ay nakita na ng dalawa ang obstruction force sa kalsadang ito. Nakita kong maraming tao ang lumitaw sa paningin. Ito ay napaka hindi makatwiran. Ang mga tao ng Julisha ay nagdagdag ng kabuuang 12 tao, ngunit ngayon ay tila higit sa 20 tao. Nang makalapit siya, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyan na eksaktong 24 na tao, isa-isa. Labis na nalito sina Yang Yiyan at Sister Mei. Saan nagmula ang dagdag na 12 tao? Paano magiging mas mahusay na maging isa sa isa kasama si Julisha at ang iba pang 12 tao? Nang naisip na lang nilang dalawa, sa susunod na sandali, nagkaroon ng biglaang pagbabago ng enerhiya sa kanilang harapan, at naramdaman ni Yang Yiyan ang hininga ng panganib. Mabilis niyang hinayla pabalik si Sister Mei, at agad na pinaandar ang Xuanhuang Yin niyang umbrella. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang banal na liwanag ng Xuanhuang Yin niyang umbrella ni Yang Yiyan ay lumabo ng husto.
Sina Yang Yian at Sister Mei ay umatras ng 12-dosenang metro bago huminto. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita nilang dalawa ang biglaang pagsalakay. Pero nanginginig silang lahat. Sapagkat ang dalawang taong lumitaw ay hindi iba, kundi ang kanilang mga sarili na kamukha at pananamit na katulad nila. Dalawang Yang Yian at dalawang Sister Mei ang lumitaw sa field. Sakto lang. Siyempre, may isang pagkakaiba, iyon ay, si Yang Yian sa tapat ni Yang Yian, ay walang magic weapon sa kanyang kamay. Pagkatapos, habang nakatingin kay Sister Mei, naunawaan nilang lahat na malinaw na ito ang obstruction force sa 8th Xingluo Road. Maaaring ito ang pagsasaayos ng espiritong si Xingluo. Ang bawat tao'y may kalaban, ngunit ang kalaban na ito ay eksaktong kapareho ng kanyang sarili, na may parehong hitsura at hininga, at parehong cultivation realm. Siya, naunawaan din kung ano ang nangyayari sa kaaway na kinakaharap ni Duan Xingang at ng iba pa sa harap niya. Nakatingin sa kanyang sarili sa kanyang tapat, sa kanyang umaagos na puting buhok, matutulis na mga tampok, at isang katawan na puno ng bangis, naisip niyang sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na ako ay medyo gwapo. What a trick, gusto niya talagang labanan ang sarili niya. Sa pagtingin kay Sister Mei sa tapat ni Sister Mei, halos hindi matukoy ni Yang Yiu kung sino ang totoo at kung sino ang peke. May isang tunay at peking Monkey King sa Journey to the West, at hindi inaasahan ni Yang Yiu na isang araw ay magkakaroon siya ng labanan sa pagitan ng kanyang totoo at peking sarili. Tao ka ba o multo? Tanong ni Yang sa taong kamukhang kamukha niya sa tapat niya. Haha, ako ay ikaw. Kung papatayin kita, ako ang magiging lahat sa iyo, at lahat sa iyo ay ako. Sabi ng kabilang partido. Nakinig si Yang Yian sa kausap ng kabilang partido, at, fuck, lang ang nasabi niya sa kanyang puso. Ang mga boses ay pareho. Ito ay talagang kamanghamanghang. Ano ba kayo? Medyo natakot si Yang Yian. Parang may independenteng pag-iisip ang kabilang partido, na nangangahulugang sila ay mga buhay na nilalang. Akala niya noong una ay mga puppet sila, ngunit ngayon ay tila hindi na sila simple. Ano ang gusto mo sa kanila? Maging sila. Bakit parang kinukuha nito ang katawan ng iba? Hehe, maliit na bata, hindi mahalaga kung sabihin ko sa iyo ang totoo. Maya-maya, malalamon ka rin namin. Kami ang tiyangang banal na demon spirits, ang mga espiritu ng 36 na tiyangang banal na demonyo na ipinanganak sa Kaitian era. Nakulong kami dito ng walang kamatayang Saint Tiandi kung sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang gusto naming umalis. Manahin ang lahat pagkatapos ay maaari nating lisanin ang mundong ito ng Void Tiandi Plate at mabawi ang ating kalayaan. Sa totoo lang, maraming tao ang nauna sa iyo, at ang iba sa amin ay lumabas, ngunit mas maraming tao ang hindi nagkaroon ng pagkakataon, dahil napakakaunting mga tao na maaaring umabot sa ikawalong antas. Pwedeng one-on-one lang ang paglamon namin pero ngayon parang may chance na haha, makakalabas na rin kami. Little guy, kung lumalaban ka, hayaan mo lang kaming lamunin ka at maging ikaw. Invincible tayo dito. Kung lumalaban ka, maghihirap ka lang. Ang paglaban ay walang kahulugan. Ito ay isang pagpapala para sa iyo na lamunin at asimilasyon ng ating mga banal na espiritu ng demonyo para sa tatlong buhay na paglilinang. Halika rito at tayo'y magkaisa. Halos naiinip na magsalita ang kabilang partido. Ngunit nang marinig ito ni Yang Yian at Sister Mei, ang kanilang mga puso ay nabalisa. Ang 36 na banal na espiritu ng demonyo na ipinanganak sa panahon ng paglikha. Pinigilan ba sila ng Holy Heavenly Emperor sa mundo ng Void Heavenly Emperor Plate, naghihintay ng kapalit na lumitaw? May mga taong nauna sa kanila, ngunit iilan lamang ang maaaring umabot sa ikawalong antas, ibig sabihin ay umalis na ang ilan sa 36 na banal na espiritu ng demonyo. Hindi alam kung ilan ang naiwan. Chapter 365 Kakainin kita. Ang kahulugan ng 36 na makalangit na banal na espiritu ng demonyo ay ang paglunok at asimilasyon ay maaaring magmana ng lahat mula sa kanila, na medyo nakakatakot. Naisip ni Yang Yiu na kung siya ay talagang nilamon at naasimilasyon ng banal na demonyong espiritong ito, at sa gayon ay minana sa kanya ang lahat, hindi pa ba niya mamanahin ang kanyang mga babae kapag siya ay nakalabas na? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ito ay ganap na imposible. Tila ang mga banal na espiritu ng demonyong ito ay makakalabas lamang sa pamamagitan ng pagkuha at paglunok sa isang buhay na nilalang, kung hindi, hindi sila makakalabas. Ang 36 na makalangit na banal na mga demonyong espiritu, ibig sabihin, mayroong ganap na 36. Kung ilan ang natitira ngayon, hindi alam ni Yang Yiu, ngunit ngayon ay tila 14 na ang lumitaw. Siya at si Sister Mei, Julie Zhao at ang mga taong iyon ay one-on-one, eksaktong 14. Ang kwento ng banal na espiritu ng demonyo ay may kaunting lasa ng isang water ghost na naghihintay para sa isang scapegoat na muling magkatawang tao. Naisip ni Yang Yiu sa kanyang sarili, ngunit alam niya na sa pagkakataong ito siya ay nasa malaking problema. Ngunit hindi niya dapat hayaang lamunin ng banal na espiritu ng demonyo ang kanyang sarili at si Sister Mei. Parang napakalakas ng Holy Demon Spirit, sinasabing hindi sila magagapi dito, pero hindi naniniwala si Yang Yian. Kung sila ay talagang hindi magagapi at makapangyarihan, paano sila masusupol ng banal na langit na emperador sa mundo ng Void Heavenly Emperor?
Tila ang cultivation realm ng kabilang partido ay eksaktong kapareho ng sa kanya, ngunit alam niyang Yian na siya mismo, at walang makakapalit sa kanya. Hayaan mo akong lamunin ako ng masunurin. Kahit na napakagwapo mo, masyado kang nag-iisip. Umalis ka sa daraanan namin, kung hindi, hindi imposibleng tuluyan kang masira. Pinaikit niyang Yian ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang sarili sa kanyang harapan, o ang Holy Demon Spirit. Kung talagang makapangyarihan ang kabilang partido, matagal na silang lumabas, kaya bakit pa nila kinakain ang kanilang mga katawan? Naisip niyang Yian, at hindi siya natakot. Si Xuan Huangyin yang umbrella sa kanyang kamay ay humihimok, tinatakpan si Sister Mei, handang umatake anumang oras. Sinabi sa kanya ni Sister Mei sa pamamagitan ng voice transmission, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, may kakayahan akong harapin iyon sa akin. Siya ay nagsasalita tungkol sa banal na demonyong espiritu na kamukhang kamukha niya. Sumagot si Yang Yian. May tiwala pa rin siya kay Sister Mei. Kung tutusin, ang kasalukuyang paglilinang ni Sister Mei ay hindi mahina. Tulad niya, nasa ikalawang antas siya ng hidaw. Siya ay higit pa sa isang banal na dragon, isang 5 kuko na gintong dragon. Paano matatakot ng demonyong espiritu ang isang makapangyarihang demonyong hayop? Haha, hindi talaga alam ng batang lalaki kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Dahil gusto mong magdusa, ibibigay ko ang iyong hiling. Ang Saint Demon Spirit na nasa tapat ay tila galit. Nang matapos siyang magsalita ay umatake siya. Ang Saint Demon Spirit nakaharap din ni Sister Mei. Ang dalawang Saint Demon Spirits ay tila nagkaroon ng tacit understanding at dumating sa harap nila sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinampal iyon. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagpabago sa mukha ni Yang Yian. Alam niyang minamaliit niya ang Saint Demon Spirit. Pagkatapos ng dagandong, lumabo ang banal na liwanag ng Xuan Huangyin yang umbrella ni Yang Yian. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Demon Holy Spirit. Halos bawat galaw ay hinihimok ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa ilalim din ng suntok na ito, sila ni Sister Mei ay pinaghiwalay ng pambobomba. Pagkatapos ang dalawang demonyong espiritu ay hindi sila binigyan ng anumang oras upang huminga, at sunod-sunod na sumalakay. Ngayon sila ni Sister Mei ay nag-aaway ng isa-isa. Walang paraan upang magkaisa sa ilalim ng sitwasyon. Maaari lamang silang umasa sa kanilang mga sarili, maliban kung ang isa sa kanila ay nangunguna upang patayin ang isa sa kanila, pagkatapos ay magkakaroon sila ng pagkakataon na labanan ang dalawa sa isa. May tiwala pa rin si Yang Yiu kay Sister Mei. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umatake ng buong lakas, iniisip na papatayin muna niya ang kanyang kalaban, at pagkatapos ay tumalikod upang tulungan si Sister Mei. Ngunit alam ni Yang Yiu na hindi ito madali. Sa simula ng paghaharap, naramdaman ni Yang Yiu ang matinding pressure. Tila ang antas ng paglilinang ng banal na espiritu ng demonyo na nagbago sa kanyang sarili ay kapareho ng sa kanya, ngunit paano ito? Matapos kumilos, nalaman niyang ang enerhiyang ibinubog ng kalaban ay tila mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito ay naramdaman ni Yang Yiu na medyo may dignidad, ngunit wala siyang paraan, kaya maaari lamang niyang labanan ang pagpatay sa kaaway. Boom! Ang Chaos Bell ay isinakripisyo ni Yang Yiu. Biglang hamarang sa harapan at nilabanan ang banal na demonyong espiritu na bumalot sa kanya. Matapos tumunog ang isang malamyos at sinaunang kampana, nakita ni Yang Yiu ang Saint Demon Spirit na nanginginig sa buong paligid. Tila malaki ang epekto sa kanya ng tunog ng Chaos Bell. Natuwa si Yang Yiu at agad na natuwa. Mabilis ding gumagana ang isip niya, iniisip kung paano papatayin ang kalaban. Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng mahinahon ay matatalo niya ang kalaban. Pagharap sa Saint Demon Spirit, ginalaw niya ang kanyang isip at pinaandar ang Chaos Bell. Dahil ito ay epektibo, subukan natin ito at tingnan kung ito ay makakaapekto sa Saint Demon Spirit. Dong dong dong. Sunod-sunod na tumunog ang mga kampana. Ang siyam na inscription sa Chaos Bell ay kumikinang ng maliwanag, at sa tunog ng kampana, sila ay bumuo ng isang material na pag-atake at ang kapangyarihang makaapekto sa kaluluwa. Oo naman, sa tuwing tutunog ang kampana, ang Saint Demon Spirit ay uurong ng isang hakbang. Nang tingnan ang kanyang Chaos Bell, lumitaw ang takot sa mga mata ng Saint Demon Spirit. Tila matagal na niyang nakita ang kapangyarihan ng Chaos Bell. Ngayon kapag kaharap ito, tila nasa likas na takot. Nakikita ito. Lumapit si Yang Yian sa harapan. Paano niya nagawang bitawan ang pagkakataon? Ang Xingluo Talisman sa kanyang kamay ay agad na hinimok ang Saint Demon Spirit. Ang makinang na gininto ang liwanag ay sumabog na parang isang matalim na espada, na direktang humahampas sa banal na demonyong espiritu. Ang gintong Xingluo Talisman ay hindi masisira, at inaasahan ni Yang Yiu na ang pag-ataking ito ay maaaring pumatay sa banal na Demon Spirit. Hindi nagtagal, sa isang kisap mata, ang banal na demonyong espiritu sa kanyang harapan ay nilubog ng gininto ang liwanag ng Xingluo Talisman sa ilalim ng impluensya ng Chaos Bell. Boom! Pagkatapos ng mahinang tunog, tiningnan ito ni Yang Yiu sa unang pagkakataon. Sa sumunod na sandali ay tuwang-tuwa siya, at nawala ang banal na espiritu ng demonyo sa kanyang harapan. Pinatay ba ito? Haha, hindi ko ini-expect na paper tigre pala. Mukhang nakakatakot, pero napaka-vulnerable pala. Tumawa si Yang Yiu.
Talaga. Isang masamang boses ang narinig sa likuran niya. Tumindig sandali ang balahibo ni Yang Yiyo. Siya. Nagmamadaling sinubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Boom! Tinamaan siya ng isang suntok na parang napakalaking bundok mula sa likuran, at bigla itong nag-init. Puff! Matapos ang isang malaking pagsabog ng dugo, siya ay nagsuka at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng hindi sinasadya. Bang! Nahulog si Yang Yiyo sa kalsada mahigit 10 metro ang layo. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa at nagkalat ang kanyang kamalayan. Tinamaan ng gusto ang kanyang kaluluwa sa suntok na ito. Ngayon ay naintindihan na niya ng kaunti. Ang banal na demonyong espiritu ay walang nilalang. Ito ay isang katawan lamang na binubuo ng estado ng kaluluwa, tama ba? Ang nakaraang suntok ay maaaring hindi makasakit sa banal na demonyong espiritu. Pagkalapag, naramdaman ni Yang Yiyo ang malakas na hangin sa likuran niya. Malinaw na sinamantala ng Holy Demon Spirit ang kanyang karamdaman para salakayin siya. Ngunit sa oras na ito, ang tinig ng dugong sanggol ay tumunog, at ang boses ng sanggol ay puno ng galit, sinaktan mo ang iyong ama, gusto kitang kainin. Naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang pagliwanag ng dugo sa kanyang likuran, at ang dagwang aura ay sumabog, ngunit alam niya na ang dugong sanggol ay umalis sa kanyang leeg. Siya ay nababalisa at sumigaw, "Dower, bumalik ka." Hindi siya sigurado kung ang dugong sanggol ay makakalaban sa banal na demonyong espiritu, at siya ay natatakot na ang dugong sanggol ay magdurusa. Kabanata 3066 na kontrata ng banal na espiritu. Tinawag niya ang dugo na sanggol, ngunit ang sanggol na dugo ay sinunggaban na ang banal na demonyong espiritu. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tinamaan ng malakas ng banal na demon spirit. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi mahalaga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tinamaan ng isang napakalakas na puwersa. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay hindi matatag. Bagamat nag-aalala siya na magdurusa ang Blood Infant, alam niyang hindi niya matutulungan ang Blood Infant kung hindi niya mababawi ang kanyang kaluluwa. Siya, mabilis na nagsanay ng pamamaraan upang pinuhin ang epekto sa kanyang kaluluwa. Tila isang layer ng habi na malanet na kapangyarihan ang nakadikit sa kanyang kaluluwa, na kailangang dalisein. Sinanay niya ang Chenkun Creation Technique at hinimok ang kanyang kaluluwa na alisin ang kapangyarihang ito. Sa kabutihang palad, hindi ito kasing hirap gaya ng inaakala. Makalipas ang halos 3 minuto, sa wakas ay napawi niya at napino ang kapangyarihang nakatusok sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay nagmamadaling bumangon si Yang Yiyo para tingnan ang Blood Infant. Dahil dito, nang tumingala siya, naramdaman niya ang dalawang divine lights, isang pula at isang asul, halos nag-teleport, isa sa mabituing kalangitan at ang isa sa Xingluo Road. Ito ay halos hindi nakikita ng mata. Alam ni Yang Yiyo na ang pula ay ang Blood Infant at ang asul ay ang Holy Demon Spirit. Nagsimula ang labanan, at ito ay napakatindi. Ni ang Blood Infant o ang Holy Demon Spirit ay hindi napigilan ng kawalan. Ngunit tila hindi dahado ang Blood Infant, ngunit malinaw din na hindi nito magagawang talunin ang banal na demonyong espiritu ng ilang sandali. Sa pagtingin kay Sister May, si Sister May ay nagbagong anyo sa isang 5 kuko na gintong dragon para lumaban. Ngunit, sa kanyang pagtataka, ang 5 kuko na gininto ang dragon ay nagkasalikop. Ipinakita nito na ang Holy Demon Spirit na tumutugma kay Sister May ay isang tunay na katawan ng dragon na nabago, na talagang hindi simple. Noong una ay gustong tulungan ni Yang Yiyan si Sister May, ngunit ngayon ang 5 kuko na gininto ang dragon ay eksaktong magkapareho sa laki at hininga, at hindi na makilala, at ang kanilang lakas ay maihahambing din. Well, wala akong maitutulong. Hindi ko moari kung alin si Sister May. Alam ni Yang Yiyan na magpapalala lang ito. Mukhang hindi magkakaroon ng anumang problema si Sister May sa ngayon, dahil sa mga mata ni Yang Yiyan, pantay-pantay ang laban ng 2 gintong dragon. Sa kasong ito, makakahanap si Yang Yiyan ng pagkakataon na makipagsanib puwersa sa Blood Infant para patayin muna ang Holy Demon Spirit na kanyang kinakaharap. Boom boom! Patuloy na tumunog ang mapurol na tunog ng labanan. Sa isang tiyak na sandali, ang Blood Infant at ang Holy Demon Spirit sa wakas ay bumalik sa Xingluo Avenue mula sa kawalan. At ang banal na demonyong espiritu ang ibinagsak sa lupa ng Blood Infant. Nangunguna ang Blood Infant, at tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Naghintay siya ng pagkakataon. Sa sandaling ito, gumalaw ang kanyang isip, at sumugod siya, at ang Chaos Bell ay lumitaw sa kanyang kamay, at itinapon ito sa banal na espiritu ng demonyo. Dong! Matapos ay activate ang Chaos Bell ay naging isang napakalaking metro at binalot ang banal na demon spirit, na pinigilan siya sa Chaos Bell. Dong dong dong! Lumipad si Yang Yiyo at tumunog ang kampana ng 9 na beses sa isang hininga. Ang tunog ng kampana ay nakakapukaw ng kaluluwa, ngunit sa pagharap sa pag-atake mula sa Yuan Shen, pagkatapos ng 9 na magkakasunod na operasyon, ang mga inscription ay napakaganda, at ang bawat isa ay mas malakas at mas maliwanag kaysa sa isa. Ang malakas na tunog ng kampana at ang sobrang yang at malakas na kapangyarihan ay nagsimulang i-target ang Holy Demon Spirit sa Chaos Bell, at kinailangan itong pinuhin ni Yang Yiyo. Ang banal na demonyong espiritu sa Chaos Bell ay sumigaw, at pinigilan.
Inilagay ni Yang Yiyo ang kanyang palad sa Chaos Bell, at ang mana sa kanyang katawan ay patuloy na inilipat dito, na nakaharap sa banal na Demon Spirit. Mula sa nakaraang pakikipag-ugnayan sa labanan, alam ni Yang Yiyo na ang Holy Demon Spirit ay walang pisikal na katawan, ngunit isang malakas na katawan ng Yuan Shen. Ang katawan na binago nito ay ang enerhiya ng Void Emperor Disc. Sa asensya, ang banal na demonyong espiritu ay talagang isang nilalang na nauugnay sa Yin. Gayunpaman, ang Chaos Bell ay isang kayamanan ng matinding yang at lakas. Mula sa nakaraang labanan, naramdaman ni Yang Yiyo na ang Holy Demon Spirit ay natatakot din sa Chaos Bell. Matapos samantalahin ang pagkakataon, direkta niya itong pinigilan gamit ang Chaos Bell. Ngayon parang effective na. Gayunpaman, ang lahat ng kapangyarihan ay ginamit upang i-activate ang Chaos Bell, ngunit ito ay natagpuan na kahit na ang banal na Demon Spirit ay sumigaw, ito ay hindi talaga mapanganib. Kinagat ni Yang Yiyan ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi lang ako naniniwala na hindi ko kayang pumatay ng demonyong tulad mo. Pagkatapos niyang magsalita, ang puso ni Yang Yiyan ay naantig, ngunit sinabi niya sa mahinang boses, ang kulog ng puno ng Dao ay bambahin ka. Dahil ang kanyang magic power ay hindi maaaring banta sa Holy Demon Spirit, idinagdag ni Yang Yiyan ang kapangyarihan ng Dao Tree na may mas purong yang attribute ng 10 Dao Tree Thunders, at pinatay ang Holy Demon Spirit. Isang lilang kidlat na kasing kapal ng daliri ang lumabas sa kanyang katawan, pumasok sa Chaos Bell, at direktang dumapo sa Holy Demon Spirit. Boom! Bagamat ito ay isang kidlat na kasing kapal ng daliri, ang tunog na ginawa nito ay parang dagandong ng kulog sa kalangitan. Ah! Iligtas mo ang buhay ko. Sa pagkakataong ito ay gumana ito pagkatapos ng lahat, at ang banal na demonyong espiritu sa Chaos Bell ay sumigaw at humingi ng awa. Ngumisi si Yang Yiyan. Boom 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 boom. Hindi niya binigyang pansin ang mga sigaw at pagsusumamo ng banal na demon spirit para sa awa, ngunit sa halip ay pumutok ang 3 Dao Tree kulog sa isang hininga. Sunod-sunod na hiyawan ang lumabas sa bibig ng Holy Demon Spirit. Gayunpaman, sa ilalim ng huling 3 kulog ng puno, sa wakas ay nagbago ang anyo ng banal na demonyong espiritu na nagbago sa kanyang anyo. Sa ilalim ng unang kulog, ang katawan ng banal na demonyong espiritu ay nagsimulang lumabo. Sa ilalim ng ikalawang kulog, ang katawan ay tuluyang nabasag ng kulog at naging bola ng berdeng ambon. Pagkatapos ng huling kulog, ang bolang ito ng berdeng ambon ay nabasag din. Wala nang paggalaw. Tumigil si Yang Yiyan. Ngunit nang tingnan ito ni Yang Yiyan, isang kamao na berdeng butil ang lumitaw sa loob, at hindi siya nakaramdam ng pananakot. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para iligpit ang hybrid na orasan at hinawakan ang berdeng butil sa kanyang kamay. Pero malamig sa hawakan. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpakita na tila mayroong isang kidlat na inscription sa loob, o isang matangkad na daloy ng hangin. Iyon lang ba? Ungol ni Yang Yiyan, at bigla itong sinubukang durugan. Ngunit hindi niya inaasahan na wala ng bakas pagkatapos niyang pisilin iyon, at ang tigas ay lampas sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, sa ilalim ng puwersang ito, nagbago ang butil, at lumabas mula rito ang isang nakakatakot na boses, huwag, huwag, huwag mo akong sirain, matutulungan kitang supilan ang ibang mga banal na espiritu ng demonyo. Natigilan si Yang Yiyan at napatigil. Sa sandaling ito, ang berdeng butil sa kanyang kamay, o ang banal na espiritu ng demonyo, ay naglabas din ng mahinang berdeng ilaw, at isang malaking parang karton na mata at bibig ang lumitaw sa loob. Naisip ni Yang Yiyan na marahil ito ang tunay na anyo ng banal na espiritu ng demonyo. At dahil sa sinabi niya ay kumirot din ang puso niya. Maaari ka bang tumulong sa pagsupil sa iba pang mga demonyong banal na espiritu? Ito ay isang alok na hindi niya maaaring tanggihan. Nakatitig sa butil sa kanyang kamay, tinitingnan ang pares ng itim at sobrang espiritual na malalaking mata sa loob, hindi pa rin banibitawan ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, pinaikit ang kanyang mga mata at dahan-daang nagsabi, paano kita mapagkakatiwalaan? Kung hindi mo ako mabibigyan ng dahilan para magtiwala sa iyo, crush pa rin kita. Hindi, ako. Maaari akong pumirma ng isang Holy Soul contract sa iyo at maging iyong banal na espiritu, mangyaring huwag mo akong patayin. Ang Holy Demon Spirit ay umiyak ng malungkot, at ang pares ng malalaking mata sa butil ay kumurap at nagkunwaring nakakaawa, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ang taong ito ay talagang natatakot. Kabanata 367, ang Saint Demon Spirit ay kailangang magpasakop sa kanya anuman ang kanyang reputasyon. Reputasyon. Inamin ng Saint Demon Spirit ang kanyang pagkatalo. Naantig si Yang Yiyan sa mga salita ng Saint Demon Spirit na makakatulong siya sa pakikitungo sa ibang mga Saint Demon Spirit. Siyempre, hindi madaling pagkatiwalaan ni Yang Yiyan ang Saint Demon Spirit, kaya kailangang may mga pagpigil. Sa kabutihang palad, ang Saint Demon Spirit na ito ay talagang isang espiritu, at agad na sinabi na maaari siyang pumirma ng isang kontrata. Ito ang nagpasaya kay Yang Yiyan. Ito ay ang pinakaligtas na magkaroon ng isang kontrata sa check at balanse. Siyempre, ang kontrata ay nambobola ang pantay na kontrata at ang kontrata ng Master Servant. Para kay Yang Yiyan, natural na kailangan niya ng kontrata ng Master Servant. Kaya't sinabi niya, kontrata ng Master Servant, wala kang pagpipilian, bilasan mo. Oo, ikaw ang may huling say,
ang Panginoon at alipin ay Panginoon at alipin, pareho silang mabuti. Ang Saint Demon Spirit ay mukhang siya ay hinirang sa sandaling ito, napakamasunurin, na nagpaisip kay Yang Yian kung ang taong ito ay manloloko. Siya, dapat bantayan siyang mabuti, para hindi magkaroon ng mali. Sa kabutihang palad. Sa susunod na sandali, ang Holy Demon Spirit ay talagang lumipad palabas na may berdeng halo at lumutang sa harap ni Yang Yian. Nararamdaman ni Yang Yian ang malakas at purong kaluluwang kapangyarihan na nagmumula rito, at alam niyang ito ang banal na kaluluwa ng banal na demonyong markahan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging pabaya, dahil sa takot na may gagawing kakaiba ang Holy Demon Spirit. Hinawakan niya ang marka ng Holy Demon Spirit sa kanyang kabilang kamay, tiningnan ito ng mabuti at walang nakitang problema, pagkatapos ay inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga kilay, at direktang hinigup ito sa dagat ng mga Diyos. Sa dagat ng mga Diyos, ibinuko ng kanyang kaluluwa ang kanyang bibig at nilamon ang Holy Demon Spirit's Holy Soul Mark. Sa ganitong paraan, sa wakas ay gumaan ang loob ni Yang Yian. Bakit walang problema? Sa ngayon, ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang buhay at kamatayan ng Holy Demon Spirit. Matapos walang problema, binitawan ni Yang Yian ang banal na Demon Spirit. Ang buhay at kamatayan ay kontrolado niya. Sa isang pag-iisip lamang, maaaring lumipad ang kaluluwa ng banal na demonyo, at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Nang bitawan niya ang butil na kasing laki ng kamao sa kanyang kamay, o ang banal na espiritu ng demonyo, isang berdeng ilaw ang kumikislap, at pagkatapos ay lumaki ang butil ng isang maliit na ulo at mga kamay at paa, medyo mukhang isang manikang basahan, cute at kaibig-ibig, gayunpaman, ito ay kasing liit pa rin ng palad. Wala itong mga pakpak ngunit maaaring lumutang at lumipad. Binabati ni Xiaoba ang master. Matapos maging isang maliit na lalaki, tinawag ng lalaking ito ang kanyang sarili na Xiaoba at sumaludo kay Yang Yiu sa hangin. Masayang sinabi ni Yang Yiu, ito ang iyong tunay na anyo, tama ba? Oo, Master, ang ating 36 na makalangit na banal na demonyong espiritu ay nasa ganitong anyo, ngunit maaari silang magbago sa anyo ng sinumang tao, gayahin ang hininga at antas ng paglilinang ng mga kasanayan, at iba pa. Sabi ni Xiaoba. Ikaw ay ikawalong ranggo sa 36 na makalangit na Diyos, kaya tinatawag kang Xiaoba, tama ba? Tanong ni Yang Yiu. Oo, Master, ang 36 nating magkakapatid ay isinilang lahat sa panahon ng kaitian, at nireranggo ayon sa pagsilang ng kamalayan at pag-iisip. Ako ang ikawalong kamalayan at pag-iisip na ipinanganak, kaya ako ay nasa ikawalong ranggo. Sabi ni Xiaoba. Si Yang Yiu ay talagang lihim na namangha. Ayon kay Xiaoba, bawat isa sa kanilang 36 na heavenly gang holy demon spirits ay maaaring mag-transform sa isang tao, gayahin ang hininga ng isang tao, at linangin ang kanilang kaharian, at iba pa. Ito ay simpleng 36 na petals ng pagbabago. Ito ay kamanghamanghang. Naalala niya na noong nasa cultivation world siya, nakuha niya ang kakayahan ng 100 changes Star Lord mula sa patay na matanda. Ito ay medyo katulad, at maaaring gayahin ang mga kasanayan sa pagbabago ng anyo, at iba pa. Ngunit hindi niya nakuha ang mga kasanayan sa pagsasanay. Matapos makarating sa Immortal Realm at God Realm, kahit na nakumpleto niya ang mga kasanayan sa pagbabago, hindi niya kayang makipagsabayan sa realm ng cultivation, at hindi na niya ito ginamit muli. Mula noong bata pa siya, nabasan na ni Yang Yiu ang 72 pagbabago ni Sun Wukong sa Journey to the West. Nananabik pa rin siya sa paraan ng pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na matutunan niya ang tunay na kakayahan sa pagbabagong anyo mula sa Holy Demon Spirit ngayon. Siyempre, alam niya na mas advanced ang transformation skills na pinagkadalubhasaan ng Holy Demon Spirit. Holy Demon Spirit, ito ang sining ng banal na daan. Kung talagang masusupol ang mga Holy Demon Spirits na ito ay dapat na pumatay ng trumpo para sa mga labanan ng grupo at mga assassinations. Hindi ko alam kung ano ang tunay na lakas ng Holy Demon Spirit, ngunit mula sa labanan ngayon, tila hindi ito mas mababa kaysa sa hidaw. Maaari itong lumaban sa kanila nang hindi natatalo, at ang paglilinang nito ay hindi bababa sa ikalawa o ikatlong antas ng hidaw. Wala pa rin itong pisikal na katawan. Kung ang banal na Demon Spirit ay may malakas na banal na katawan, ito ay magiging mas nakakatakot. Naalala ko ang sinabi noon ni Xiaoba na sila ay mga duwende na pinigilan ng Holy Emperor dito. Sila, dapat ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali. Anyway, hindi pa sila umalis dito. Marami pa ring pagdududa si Yang Yiu tungkol sa mga salita ni Xiaoba, ngunit sa sandaling ito ay nag-aalala siya kay Sister Mei, kaya kailangan niyang hayaan munang alisin ni Xiaoba ang Holy Demon Spirit na nakikipaglaban kay Sister Mei. Hindi ba't sinabi mong tutulungan mo akong mapasuko ang iba pang mga Holy Demon Spirits? Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Ang naging Golden Dragon doon ay ang aking babae, at pati na rin ang iyong Diyos na ina. Kung siya ay masaktan, papanagutin kita. Nagsimulang takutin niyang si Xiaoba. Master, sandali, panoorin mo ako, walang kahirap-hirap. Lumipad palabas si Xiaoba habang nagsasalita, patungo kay Sister Mei, at sumigaw, Sister 13, stop fighting, brother ba has something to tell you. Pagkatapos ay may nangyari na ikinagulat ni Yang Yiu.
Sa di kalayuan, dalawang gintong dragon ang nag-aaway, ngunit pagkatapos tawagin ni Xiao Ba ang Sister 13, ang isa sa mga gintong dragon ay naging daloy ng liwanag at lumipad patungo kay Xiao Ba. Ang natitirang isa ay walang alinlangan na si Sister Mei. Napalingon si Yang Yiyo. Ate Mei, pwede ka nang tumigil. Sabi ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, si Sister Mei ay kumislap ng gininto ang liwanag at bumalik sa kanyang anyong tao. Medyo namumutla at pawisan ang mukha niya sa noo. Bumalik siya kay Yang Yiyo at sinabing, ano ang nangyayari? Ngumiti si Yang Yian, inalis ang dugong sanggol sa kanyang leeg, at sinabing, salamat kay Daor, sinamantala ko ang pagkakataong tanggalin ang Holy Demon Spirit. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian sa ilang salita, natigilan si Sister Mei, ganun ba ka-simple? Bueno, sa totoo lang medyo naguguluhan ako, ngunit iyon ang katotohanan. Si Xiao Ba ay masyadong matulungin, ngunit ang kanyang marka ng demonyong kaluluwa ay ibinigay nga sa akin, at maaari kong kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan sa isang sandali. Karaniwan, kahit na pinigilan ko siya gamit ang Chaos Bell, ang banal na espiritu ng demonyo ay hindi dapat maging napakaduwag, ngunit siya ay duwag. Ngayon ay pumayag na siyang sumuko sa demonyualidad ng iba. Hindi ko moari kahit anong isipin ko, hintayin natin siya, tatanungin ko siya ng mabuti. Naguguluhan din si Yang Yian. Hindi ko talaga maisip kung ano ang ginagawa ni Xiao Ba, ang Holy Demon Spirit. Tila nagbago ang lahat pagkatapos napigilan ng Chaos Bell si Xiao Ba, at naging masyadong makinis. Ito ang pinakamalaking pagdududa sa puso ni Yang Yian. Okay ka lang ba? Nakita ni Yang Yian na hindi nasaktan si Sister Mei, ngunit nagtanong pa rin. Umiling si Sister Mei at sinabing, ayos lang, naubos lang ang mana ko. Pero ang Saint Demon Spirit na iyon ay talagang napakalakas. Ang kanyang aura at mana ay eksaktong kapareho ng sa akin. Kung hindi niya alam ang mga sekreto ng Dragon Clan, hindi ko masasabi kung siya ay isang Dragon Clan o hindi. Narinig ko noon kay Xiao Ba na sila ang 36 na espiritu ng Heavenly Gang na ipinanganak sa panahon ng paglikha ng langit. May talento silang gayahin ang aura at hitsura ng ibang mga nilalang. Dapat silang ipanganak na may pambihirang mga talento. Ito ay talagang napaka-coquettish. Inggit pa rin si Yang Yian habang nagsasalita. Alam niya na ito ay talento ng iba, hindi isang mahiwagang pamamaraan na maaaring matutunan at linangin, kung hindi ay gusto niya talagang matutunan ito. Habang nakikipag-chat si Yang Yian kay Sister Mei, nakita niya na ang Saint Demon Spirit na nakalaban ni Xiao Ba kay Sister Mei noon ay naging isang maliit na duwende na kamukhang kamukha ni Xiao Ba, at pagkatapos ay lumipad. Guro, ito ang aking 13 kapatid na babae. Siya ay handang maging tapat sa iyo at pumirma ng kontrata ng Master Servant. Sinabi ni Xiao Ba kay Yang Yiyo, at pagkatapos ay sinabi sa banal na espiritu ng demonyo na kamukha niya, 13 kapatid na babae, magsimula tayo. Okay. Isang salita lang ang sinabi ng 13 kapatid na babae, ngunit talagang boses babae ito, napakakaakit-akit, at halos walang pag-aalinlangan. Isang berdeng ilaw ang lumipad. Nakita ni Yang Yiyo na ito talaga ang marka ng kaluluwa ng demonyo. Masyadong maayos ang lahat, napaka-smooth kaya hindi naniwala si Yang Yiyo. Kung ito ay isa pang bagay, tatanggapin ito ni Yang Yiyo nang nakangiti kung ibibigay niya ang marka ng kaluluwa ng demonyo, ngunit ang nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong nilalang, ito ay isang banal na espiritu ng demonyo, ang espiritu ng 36 na makalangit na gang na ipinanganak sa panahon ng paglikha ng langit. Napakadaling ipadala ang iyong demonyong kaluluwa. Ang ibigay ang buhay at kamatayan sa isang Diyos na tulad ko. Gaano man ang iniisip ni Yang Yiyo tungkol dito, ito ay ganap na hindi makatotohanan, masyadong hindi makatotohanan. Medyo nalilito na si Yang Yian matapos tanggapin ang demonyong kaluluwa ni Xiao Ba. Ngayon ay may isa pang 13 sister. Bagamat napagkasunduan din ito noon, ibinigay niya ang marka ng kaluluwa ng demonyo nang walang anumang pagtutol. Talagang nag-aalala si Yang Yian. Maaaring may pagsasabuatan. Doon. Dapat ay isang pagsasabuatan. Alam mo, tinanggap niya ang marka ng demonyong kaluluwa para lunukan ito sa kanyang kaluluwa. Kung may nangyari sa kanyang kaluluwa, mapapahamak siya. Hindi sigurado si Yang Yian. Pagharap sa marka ng kaluluwa ng demonyo na ibinigay ng 13 kapatid ni Xiao Ba, nilabanan ni Yang Yian ang tukso, huminga ng malalim, tumingin sa kasing laki ng palad na si Xiao Ba at 13 kapatid, at dahan-daang nagtanong, sabihin mo sa akin ng totoo, bakit napakasaya mong ibigay ang iyong marka ng demonyong kaluluwa? Mayroon bang pagsasabuatan? Master, hindi patas. Ibinigay na namin ang marka ng demonyong kaluluwa. Paano magkakaroon ng anumang pagsasabuatan? Ang mga tampok ng mukha ni Xiao Ba ay napakatao sa sandaling ito, na nagpapakita ng isang pagpapahayag ng malaking kawalan ng katarungan, habang ang kanyang 13 kapatid na babae ay lumulutang sa tabi ni Xiao Ba nang walang paggalaw, nang walang sinasabi. Sina Yang Yian at Sister Mei ay talagang nakatitig sa dalawang banal na espiritu ng demonyo na may tensyon sa kanilang mga ugat. Kung may nangyaring masama, mag-aaway lang sila. Ang sanggol na may dugo ay palaging napakahusay na kumilos. Sa sandaling ito, pagkatapos matanggap ang mga tagubilin ni Yang Yian, tinitigan din ito sina Xiao Ba at si San Mei nang may mapag-imbot na tingin.
Nakikinig sa sigaw ng kawalan ng katarungan ni Xiaoba, sinabi ni Yang Yian sa bawat salita, "Ako. Hindi ko talaga maisip ito. Kayo ay mga banal na espiritu ng demonyo. Kung talagang lalaban kayo sa akin, natatakot kami na hindi kami makakakuha ng anumang kalamangan. Ngunit talagang handa kayong magpasakop sa akin, isang Diyos ng tao na may dignidad ng banal na espiritu. Hindi ito dapat mag-isip tungkol sa kung ano ang dahilan para maniwala ka sa kanya. Your demon soul Mark, I still feel uneasy, hindi ba ito ang dahilan?" Pagkatapos magsalita ni Yang Yian sa pagkakataong ito, tumahimik sina Xiaoba at Shisanmei. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Shisanmei kay Xiaoba at sinabing, "Ikawalong kapatid, sabihin mo ang totoo." Narinig ni na Yang Yian at Sister Mei ang sinabi ni Shisanmei, at naantig ang kanilang puso. Sure enough, may isa pang hidden story. Pero hindi nila alam kung ano ang dahilan kaya sumuko sa kanya ang marangal na espiritu ng demonyo. Kabanata 3068 Gusto ko lahat. Ang ikalabintatlong sister ay tila mas tapat kaysa kay Xiaoba, at sinabi kay Xiaoba, sabihin ang totoo. Inaasahan din ito ni na Yang Yiu at Sister Mei. Ano ang dahilan na maaaring magpababa sa kanila ng dignidad ng banal na demonyong espiritu at magpasakop sa kanilang sarili? At ito ay isang master servant na kontrata. Natahimik sandali si Xiaoba, tumingin kay Yang Yiu at sinabing, "Guro, saan nanggaling ang chaos bell mo?" Hindi inaasahan ni Yang Yiu na magtatanong ng ganoon si Xiaoba. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, "Nakuha ko ito ng nagkataon. Ano ang kinalaman nito sa pagpupumilit mong isumite sa akin?" Sinabi ni Xiaoba, "Sa katunayan, ang Chaos Bell ay may kaugnayan sa Holy Emperor. Nakita namin ang Chaos Bell bilang magic weapon ng Holy Emperor matagal na ang nakalipas, kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nagpapasakop sa iyo. Pangalawa, kami, ang 36 na tiyangang, ay matagal nang nakulong dito at gustong makaalis, ngunit ang banal na emperador ay nag-iwan sa amin ng 200 palabas. Ang una ay kapag ang mga nilalang mula sa labas ng mundo ay pumasok dito upang masira ang antas, maaari nating talunin ang paraan ng pagkuha sa katawan at makalabas. Gayunpaman, sa hindi mabilang na mga taon, maraming nilalang ang pumasok sa plato ng Void Emperor, ngunit 16 na tao lamang ang nakalusot sa ikawalong antas. Mga tao. Makalipas ang hindi mabilang na taon, 16 lamang sa 36 nating magkakapatid ang nakatakas, at ngayon ay 20 tao ang naiwan na nakulong dito. Kung walang papasok, tuluyan na tayong makulong dito, pero walang sinuman sa atin ang gustong makulong dito. Gayun din, kung sinuman ang makakarating sa tuktok ng ika-9 na antas, lahat tayo ay maaaring umalis. Gayunpaman, ang pag-abot sa ika-9 na antas ay napakahirap. Sa hindi mabilang na mga taon, 16 na malalakas na lalaki ang tumigil sa ika-8 antas. Walang nakarating sa ika-9 na antas. Alam talaga namin na ang mga makakarating sa tuktok ng ika-9 na antas ay dapat na may kaugnayan sa banal na emperador, at ikaw ang unang taong may kaugnayan sa banal na emperador na nakita namin sa hindi mabilang na mga taon. Tumigil sa pagsasalita si Xiaoba dito. Medyo magulo ang puso ni Yang Yian, at pansamantalang nagtanong, "Ibig mong sabihin, ang Chaos Bell sa kamay ko?" Tumango si Xiaoba at nagsabi, "Oo, ang Chaos Bell ay ang mahiwagang sandata ng banal na emperador. Nakita namin ito, at walang pagkakamali tungkol dito." Pinakinggan ni Yang Yian si Xiaoba na nagsasalita, at talagang hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang pag-uusap. Nang makuha niya ang katawan ng Chaos Bell sa ilalim ng lawa kung saan naroon ang Sun Fox Granny, talagang may mensahe mula sa Heavenly Emperor sa kanyang isipan, at nang makatagpo niya ang marka ng kamalayan ng Evergreen Saint, hindi niya napigilan ang sarili na yumuko at sabihin na siya ang Heavenly Emperor o kung ano paman. Medyo hindi maipaliwanag sa oras na iyon, ngunit ngayon ay tila mas at mas komplikado. Sa sandaling ito, talagang kamag-anak niya ang Holy Emperor dito. Pareho ba silang dalawa? Saka paano naman siya? Sino siya ngayon? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Yian. Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masama. Mukhang makatuwiran na sa wakas para kay Xiaoba at ang 13th sister na maging sarili nilang Holy Spirit servant. Aalis na sila dito. Ang tanging paraan para makalabas ay para sa mga panlabas na nilalang na pumunta sa ika-8 antas upang hayaan silang pumalit, o para sa isang tao na makapasok sa ika-9 na antas. Sa oras na iyon, magiging malaya din sila. Sigurado ka ba na ang Chaos Bell sa akin ay ang magic weapon ng Holy Heavenly Emperor? Nag-isip sandali si Yang Yian at tinanong si Xiaoba. Hindi mali. Hinayaan ka ng matandang si Xingluo na sumakay ka at ang Diyosa sa 7th Star Campus pagkatapos mong isakripisyo ang Chaos Bell. Ito ang pinakamagandang patunay. Nakilala rin yata ito ng matandang si Xingluo, kung hindi kanya papayagang sumakay sa bagong campus. Sabi ni Xiaoba, naniwala na talaga si Yang Yian ngayon. Kung iisipin, ito talaga ang nangyari noon. Hindi kaya kamag-anak siya ng ilang banal na emperador sa kadiliman. Anyway, ayon sa sinabi ni Xiaoba sa oras na ito, ang Chaos Bell ay ang magic weapon ng Holy Heavenly Emperor, kaya naman si Xiaoba at ang 13th sister ay handang maging tuso. Inisip ito ni Yang Yian at nagtanong, wala nang iba. Wala talaga. Okay.
Sa kasong ito, tatanggapin kita, ngunit mayroon din akong mga kondisyon, lumawak ang boses ni Yang Yian. Dahil dito, medyo pangit si Xiaoba. Ibinigay namin ang aming buhay sa iyo, at mayroon ka pa ring mga kondisyon. Hindi ko alam kung anong mga kondisyon ang gusto mo, Master. Tanong ni Xiaoba sa mahinang boses. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, wala akong pakialam sa Holy Heavenly Emperor. Anyway, ang Chaos Bell ang magic weapon ko, at walang duda tungkol doon. Gusto mong lumabas, at nandito ako para makakuha ng mga benepisyo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Biglang natauhan si Xiaoba at nakangiting sinabi, mangyaring makatitiyak, guro, tiyak na papayagan ka namin at ang Diyosa na umakyat sa 8-star compass. Nang magsalita siya, sobrang kumpiyansa si Xiaoba. Pinitik ni Yang Yian ang kanyang mga daliri at sinabing, okay, gusto mong umalis dito, at gusto naming makakuha ng mga benepisyo dito. Sa katunayan, ang layunin namin ay palaging pareho. Nabalitaan ko mula sa iyo na 16 sa iyong 36 na tiyang ang Holy Demon Spirits ang lumabas na, ibig sabihin, 20 pa ang natitira dito, tama ba? Oo, guro, may 14 na nagsakripisyo ng kanilang sarili sa pagkakataong ito. Bawat isa sa atin ay maaari lamang pumili ng isang tao bilang pag-aari. May 6 pa sa 8-star compass na hindi pa lumalabas. Tumango si Xiaoba. Kung kailangan ko kayong lahat na pumirma ng isang master servant contract sa akin, magiging napakahirap ba? Pansamantalang tanong ni Yang Yian. Nang marinig ni Xiaoba ang tanong ni Yang Yiu, natigilan siya saglit, ngunit pagkatapos ay masayang sinabi niya, Guro, gusto namin, lahat ng mga kapatid namin ay gustong lumabas. Hindi mo maintindihan ang pagkabagot ng walang katapusang mga taon dito. Naisipan nating lahat na magpakamatay, ngunit sa kasamaang palad, tayo ay ang asensya, hanggat maaari nating gawin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Nakahinga ngayon si Yang Yiu, at nakangiting sinabi, kung gayon, kukunin ko ang lahat ng iyong mga banal na espiritu ng demonyo, ngunit maaari mo bang garantiya na handa sila? Siyempre, ang Chaos Bell sa iyong kamay ay isang tanda sa amin. Kung wala kang Chaos Bell sa iyong kamay, ipinapangako kong mamamatay ka. Matapang na sabi ni Xiaoba. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taong nakikipaglaban kay Julie sa daan-daang metro ang layo. Huminto siya at nagtanong, ilan sa mga taong iyon sa tingin mo ang makakatalo sa iyong mga kasama? 3 o 5 lang, sabi ni Xiaoba. Papatayin ba ang mga kasama mo? Hindi sinasadyang itinuring ni Yang Yiu ang Holy Demon Spirit bilang kanyang pag-aari. Hindi tayo maaaring mamatay dito. Maaari lamang tayong pumatay ng iba at kunin ang kanilang mga katawan, at hindi tayo maaaring patayin ng iba dito. Nangingibabaw na sabi ni Xiaoba. Huminga si Yang Yiu at nilunok ang kanyang laway at sinabing, sa madaling salita, sa 12 tao sa harapan, 80% hanggang 70% ang kukunin ng iyong mga kasama. Kung totoo ito, pakiramdam ni Yang Yiu ay yayaman na siya. Kung makokontrol ng Holy Demon Spirit ang malalakas na lalaking ito, hindi ba ito direktang makokontrol ang maraming puwersa sa God Realm? Sino ang nakakaalam na umiling si Xiaoba at sinabing, sa totoo lang napakahirap, guro. Bawat isa sa inyo ay may hawak na teleportation order. Sa isang kritikal na sandali, maaari mong gamitin ang teleportation order upang makaalis. Hindi ganoon kadaling agawin ang katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit 16 lamang sa ating 36 na tiyangang na banal na mga espiritong tiyangang ang nagsilabasan pagkatapos ng pagbubukas ng walang katapusang mga espiritu ng demonyo. Magkakaroon pa rin ng mga panganib kapag pumunta ka sa labas ng mundo, maaari kang maging backlash at mamatay ng buo. Medyo natigilan si Yang Yiu at sinabing, hindi ba sinabi ng teleportation order spirit na si Xingluo na hindi ito magagamit sa Xingluo Road? Dati iyon. Ngayon ang daan patungo sa 8-star compass. Iba na ito sa dati. Kung tutusin, hindi madaling maabot ang antas na ito. Ito ang puwang na iniwan ng Holy Emperor. Mukhang mahirap, ngunit ito ay talagang isang lugar ng karanasang natitira para sa mga susunod na henerasyon. Ang orihinal na intensyon ay mana, hindi talaga pagpatay. Paliwanag ni Xiaoba. Naunawaan na ito ni Yang Yiu ngayon, at ito ay makatwiran pagkatapos pag-isipan ito. Kabanata 3069 na Green Light Mode. Sige, kalimutan mo na ang iba, kukunin ko ang 13 ate mo. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Yang, at kinuha niya ang marka ng kaluluwa ng demonyo ng 13 sister ng banal na espiritu. Sa ngayon, mayroon pa siyang isang Holy Demon Spirit Maid. Wala naman, nakiusap yung iba na kunin niya, dapat kunin niya, haha. 13 ang bumabati sa Master. Ang Holy Demon Spirit ay nasa ranggo ng 13, at ang boses ay gumagalaw, ngunit ang mga banal na Demon Spirit na ito ay pareho ang hitsura, lahat sila ay kasing laki ng palad ng mga duwende. Ngunit ang talento at lakas na kanilang pinalabas ay napakalakas. Hindi bababasa, ngayon ay maaari na silang makipagkompetensya sa mga tunay na Diyos ng Hidaw, at maaari rin silang makakuha ng mas mataas na kamay. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi masaya si Yang. Siyempre, kung may kinalaman man ito sa Holy Heavenly Emperor, hindi niya iniisip iyon. Ang pamumuhay ng maayos sa kasalukuyan ng susi. Sa kasalukuyan, kailangan nilang sumakay ni Sister May sa 8 star compass.
Kung matutulungan siya ni na Xiaoba at 13 na mapasuko ang lahat ng iba pang banal na demon spirit, ang paglalakbay na ito ay magiging isang biglaang kayamanan para sa kanya. Mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Siyempre, nagsimula siyang maghangad ng gantimpala ng ikawalong bituin na kumpas. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito, o hindi siya sigurado, ngunit ngayon sa pagkakaroon ng Xiaoba at 13th sister, maaari niyang isipin muli ang unang lugar. Pagkatapos, lahat, Xiaoba at iba pang mga banal na espiritu ng demonyo ay itinuturing na mga katutubong nilalang sa mundong ito ng Void Emperor. Sa tulong ng mga banal na espiritong ito, naniniwala si Yang Yian na hindi magiging mahirap para sa kanya na mauna sa pag-akyat sa ikawalong Star Compass. Sa oras na ito, sinabi ni Xiaoba, "Guro, hahanapin ko ang iba pang mga kapatid." Mabilis na huminto si Yang Yian at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, hayaan mo munang kaladkarin ng iyong mga kapatid ang mga taong iyon sa harapan, at akyatan muna natin ang ikawalong Star Compass." "Okay, Master." Tumango si Xiaoba. Ngumiti siyang kay Sister Mei at sinabing, "Tara, umakyat tayo sa tuktok at tingnan." Hindi inaasahan ni Sister Mei na napakagaling pala ng kanyang lalaki na kaya niyang gawing utusan ang mga banal na espiritu ng demonyo na hamarang sa Star Road. Ngayon ay mabuti, napakadali sa pakiramdam na umakyat sa ikawalong Star Compass. Pagkatapos ay hinawakan ni Yang Yian ang dugong sanggol, sinundan ni Sister Mei, at sa kaliwa at kanan ay ang banal na espiritu ng demonyong si Xiaoba at ang kanyang ikalabintatlong sister. Sa katunayan, kahit si Yang Yian mismo ay hindi inaasahan ang ganoong resulta. Ito ay simpleng ritmo ng malaking swerte. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, si Xiaoba at Shisan Mei lamang ang makapagbibigay sa kanya ng maraming impormasyon. Hanggang ngayon, medyo nalilito siya. Hindi niya alam kung paano lumitaw ang insidente ng Holy Demon Spirit na aktibong nagmamakaawa na kilalanin ang Master. Naramdaman niya talaga ang sarap ng pagiging bida. Napaka-refresh ng pakiramdam na ito. Siyempre, alam din niya na sa pagkakataong ito ay dahil sa pagkakaroon ng Chaos Bell, kung hindi ay sapat na si Xiaoba para makainom siya ng isang palayok. Dahil makikilala ni Xiaoba at ng kanyang mga kaibigan ang Master at lumabas, maaari din nilang kilalanin ang iba bilang Master, ngunit may mga kondisyon. Dapat silang magkaroon ng relasyon sa maalamat na banal na emperador. Hindi niya inaasahan na ang Chaos Bell sa kanyang katawan ay talagang magic weapon ng Holy Emperor sa bibig ni Xiaoba. Sa ganitong paraan, siya ang naging tanging pag-asa para makaalis si Xiaoba at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi rin ni Xiaoba na hindi madali ang pagkakataon na kunin ang katawan, dahil siya at si Julie Zhao at iba pa ay may mga teleportation order sa kanilang mga kamay, at maaari nilang gamitin ang mga teleportation order para lumabas sa mga kritikal na sandali. Hayaang mabaigo si Xiaoba at ang kanyang mga kaibigan na kunin ang katawan. Sa anumang kaso, alam niyang nabaligtad na siya mula ngayon. Habang si Julicia at ang iba ay nakikipaglaban pa rin sa banal na demonyong espiritu, naglalakad siya pasulong kasama sina Xiaoba at Shisan. At hindi niya kailangang mag-alala na atakihin siya ng iba pang banal na demon spirit. Kung iisipin, kung makita siya ni Julicia at ng iba pa na naglalakad ng ganito, magkakaroon sila ng maraming aplikasyon sa kanilang mga mukha, at gustong tumawa ni Yang Yian. Pagkalipas ng 2 minuto, sa wakas ay dumating si Yang Yian Mi 30th metro ang layo mula kay Julicia at iba pa. Sa sandaling ito ay ibang eksena, tulad ng 2 Julicia, 2 Ji Wumang, 2 Shenlong Haoran. Lahat sila ay nakikipag-away sa kanilang sarili, tulad ng panunood ng mga anino na nakikipaglaban, na masaya. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na ang isa sa dalawa ay binago ng banal na demon spirit. Medyo kakaiba ang hitsura nito, ngunit para sa kanya, maaaring ito ang kanyang pagkuha. Sana'y magsumikap sila at mas mabuti kung maaari nilang sakupin ang ilan sa kanila. Ayoko nang gawin ito. Isang walang magawa at nakakatakot na boses ang narinig. Nakita ni Yang Yian na ito ay isang makapangyarihang tao sa unang antas ng hidaw mula sa Ghost and God Realm. Noong siya ay nakikipaglaban sa kanyang sarili na binago ng banal na demonyong espiritu, siya ay lubusang dehado. Umungol siya at kinuha ang teleportation order. Parang sumuko na siya. Sa susunod na sandali, isang banal na liwanag ang kumislap, at ang makapangyarihang tao mula sa Ghost at God Realm ay nawala kaagad. Sa wakas, may gumamit ng teleportation order. Sa pagkakataong ito, ang teleportation order ay talagang magagamit, ngunit ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay hindi ito sinabi noon. Sa opinyon ni Yang Yian, ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay isa ring masamang tao. Kung si Xiao, hindi sinabi ni ba sa kanya, hindi niya malalaman. Ang makapangyarihang tao mula sa Ghost and God Realm ay maaaring napilitang pumunta sa isang sulok at direktang gumamit ng teleportation order, ngunit nagtagumpay din ito at umalis sa mundo ng Void Emperor Disk. Totoo na kakaunti ang mga tao na maaaring labanan ang paglilinang at pag-unawa sa banal na Dao Divine Power at ng 8-star compass, ngunit kung ikukumpara doon, ang buhay ay mas mahalaga. Kung ang buhay ay nawala, ang lahat ay walang laman na usapan. Mas mabuti nang sumuko kaysa gawin ito. Hindi bababasa. Maaari mong iligtas ang iyong buhay. Sa oras na ito, ang banal na espiritu ng demonyo na naging isang makapangyarihang tao sa mundo ng mga multo, na walang kalaban, ay tumingin kay Yang Yiu at Sister Mei.
Ngunit sa sumunod na sandali, halatang natigilan ang kanyang mga mata at nakita niya sina Xiaoba at 13th sister. Sa oras na ito, sumigaw si Xiaoba, ika-17 kapatid, bumalik ka muna sa Star Compass. Okay, Kuya B, matapos sumang-ayon ang banal na espiritu ng demonyo na naging ghost shooting world, ito ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa lugar. Akala ni Yang Yiyo ay binati na sila ni Xiaoba. Master, tayo na, sabi ni Xiaoba. Patuloy na sumulong sina Yang Yiyo at Sister Mei. Di nagtagal, dumaan sila sa sunod-sunod na malakas na lalaki, ngunit lahat sila ay gusot at walang oras na guluhin si Yang Yiyo. Katulad sa phenomenon, nang dumaan si Yang Yiyo kay Julie Zhao at sa iba pa, ang mga matandang immortal na ito ay tumitig. Malamang nawala sa kanila ang nag-isip na si Yang Yiyo ay uusad ng napakatahimik at malalampasan sila ng hakbang-hakbang. Para naman kay Yang, medyo naghuham siya nang dumaan siya sa kanila. Galit na galit si Julicia at ang iba pa, pero nakatingin lang sila sa kawalan, yun lang. Sigurado na sila ngayon na si Yang Yiyo ang napili. Ang pakikipaglaban para sa kayamanan kasama ang batang ito ay hindi sapat para dumura ng dugo. Ngunit ano ang magagawa nila? Si Julicia at ang iba pa ay humihiyaw sa kanilang mga puso. Nang makitang palayo ng palayo ang likod ni Yang Yiyo, nagalit din sila. Ang una ay walang pag-asa. Dapat ay kay Yang Yiyo ang Holy Way Magical Power Technique, ngunit hindi nila maaaring mawala ang pagkakataong magsanay at maunawaan ang banal na paraan gamit ang ikawalong Star Compass. Kakaiba man ang mga sumulpot na kalaban, kung talagang lalaban sila, hindi sila aabot sa pagod. Kabilang sa kanila, sina Julicia, Ji Wumeng at Shen Nung Haoran ay nagsimulang paikutan ang takbo ng labanan gamit ang kanilang makapangyarihang cultivation at magic weapons sa kanilang mga kamay. Ang iba ay lumaban, ngunit kung tutuusin, ang kanilang paglilinang ay medyo lumala. Maraming tao ang nagsimulang gumamit ng teleportation order at umalis, sumuko. Hindi ka pwedeng sumuko, mahalaga ang buhay mo. Sa oras na ito, naabot na niyang ang ikawalong Star Compass. Kasama sina Xiaoba at Shisan Mei sa kanyang tabi, nakarating siya sa destinasyon na may berdeng ilaw sa buong daan. Kabanata 3070 Palm of Heavenly Punishment. Narito ang Master, lumipad si Xiaoba sa harap ni Yang Yiyo at napakaasikaso. Wala bang panganib doon? Tanong ni Yang Yiyo. Master, huwag kang mag-alala. May iilan pa akong mga kasama dyan sa taas. Nag-hello na silang lahat. Walang magiging problema. Sabi ni Xiaoba. Mabuti naman. Ate Mei, akyat na tayo. Pagkatapos sina Yang Yiyo at Sister Mei ay sumakay sa ikawalong Star Compass. Ang ikawalong Star Compass ay kapareho ng ikalimang Star Compass, ngunit isang milky white jade sleep ang nasuspine sa gitna, na naglalabas ng kumikinang na liwanag ng bituin. At sa lupa ng Star Compass, may mga inscription na isa-isang nakaukit. Ito ang tanging pagkakaiba. Nang umakyat sina Yang Yiyo at Sister Mei, naramdaman nila na ang aura ay ganap na naiiba mula sa nakaraang Star Compass. Sa tingin ko ang mga inscription na ito ay ang kaliwanagan ng banal na daan na binanggit ng espiritu ng instrumentong Xingluo noon. Sa pagtingin sa milky white jade sleep na nakasabit sa gitna, tinanong ni Yang Yiyo si Xiaoba, iyan ba ang banal na paraan ng magic power technique? Oo, Master, maaari mo na itong kolektahin ngayon upang panoorin. Tumango si Xiaoba. Sinulyapan ni Yang Yiyan si Sister Mei, na hawak ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig at sinabing, umalis ka. Bagamat sinabi ni Xiaoba na walang panganib, si Yang Yiyan ay maingat pa rin at naglakad patungo sa gitna ng hakbang-hakbang. Habang naglalakad siya, sinabi niya, Xiaoba, nasaan ang mga kasama mo? Nandito na lahat ang mga master. Gusto mo silang makita ngayon? Pupunta ako at tatawagan sila. Sabi ni Xiaoba. Naisip ito ni Yang Yiyan at umiling at sinabing, pumunta ka at makipag-usap sa kanila. 13 ang mananatili para protektahan ka. Sister Mei, magsanay ka muna. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Okay, tumingin-tingin si Sister Mei sa paligid at inilagay ang dugong sanggol sa tabi niya at umupo ng naka-cross-legged para magsanay. Kung tutusin, naramdaman na niya na iba ang aura rito at bagay na bagay sa practice. Ngayong May 13 na para protektahan siya, gamaan ang pakiramdam niya. Matapos matanggap ni Xiaoba ang mga tagubilin ni Yang Yiyan, nawala siya sa lugar na may isang kislap ng banal na liwanag at naghanap ng iba pang mga banal na espiritu ng demonyo. Lumapit si Yang Yiyan sa milky white jade sleep 3 metro sa ibabaw ng lupa. Wala siyang naramdamang panganib sa kanyang buhay, at gamaan ang pakiramdam niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at kinuha ang jade sleep o ang Holy Way Magic Technique sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, napuno siya ng emosyon. Noong una, nag-aalala siya sa lahat ng uri ng aksidente. Kahit na kailangan niyang ipaglaban ang jade sleep, iisipin niya na ito ay hindi totoo ngayon. Napakadali niyang nakuha. Kung hindi dahil sa init ng kanyang mga kamay ay iisipin niyang isa lang itong ilusyon. Ho! Napabuga siya ng maputik na hangin, at ang kamalayan ni Yang Yiyo ay napunta sa jade sleep. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa kanyang isip, isang pagsabog ng sakit, at sa susunod na sandali ay marami pang impormasyon. Nakatayo siya doon na nakapikit at sinimulang basahin ang laman ng jade sleep. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at kinumpirma na ito nga ang Holy Dao Divine Power Method.
Ang Divine Power Method na ito ay may napakakul na pangalan na tinatawag na Palm of Heavenly Punishment. Hindi gaano, mayroon lamang tatlong yugto ng mga pamamaraan ng palad. Ang unang palad ay tinatawag na makalangit na parusa sa lahat ng bagay. Ang pangalawa, palad makalangit na parusa ng langit at lupa. Ang ikatlong palad makalangit na parusa ng dakilang dao. Ang isang palad ay nagpaparusa sa lahat ng bagay, ang pangalawang palad ay nagpaparusa sa langit at lupa, at ang ikatlong palad ay nagpaparusa sa dakilang dao. Nagulat si Yang Yiu sa kanyang puso. Anong uri ng malaking tono ito? Sa subjectively, ito ay isang ganap na pinakamataas at superior na saloobin, pagpaparusa sa lahat ng bagay, pagpaparusa sa langit at lupa, at pagpaparusa sa dakilang dao. May isang uri ng momentum na kinabibilangan ng buong universo. Nanginginig ang kanyang kaluluwa. Palagi niyang sinasabi na ito ay labag sa kalooban ng langit, na ang pagsasanay ay labag sa kalooban ng langit, na ang paggamit sa mahihina upang labanan ang malakas ay labag sa kalooban ng langit, at ang pagsaliksik ay labag sa kalooban ng langit. Ngunit, walang pamantayan. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang Yiu na ito ay tunay na laban. Ang kalooban ng langit. Isang hakbang lang ng magic power technique ang nagbigay sa kanya ng tunay na laban sa kalooban ng langit na momentum at pakiramdam. Ang kaguluhan sa kanyang puso ay hindi mapatahimik ng mahabang panahon. Sino sa lupa ang lumikha ng mahiwagang pamamaraan ng kapangyarihang ito? Ito ay simpleng hindi maisip. Ang isang hakbang ng pamamaraan ay ganito, kung gayon sino ang lumikha ng mahiwagang pamamaraan ng kapangyarihan? Gaano ito kahanga-hanga? Ito ba ang maalamat na Holy Heavenly Emperor? Si Yang Yiu ay nabigla gaya ng pagdududa niya. Maya-maya, kinalma niya ang sarili, lihim na nagagalak sa kanyang puso na sa kabutihang palad ay nakuha niya ang Holy Way na ito na magical power technique. Kung ito ay nakuha ng kalaban, ang kahihinatnan ay talagang hindi maisip. Matapos maingat na panuurin ang nilalaman ng pagsasanay, alam ni Yang Yiu na nakapulot siya ng isang kayamanan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, sa pinakamainam ay maaari lamang niyang sanayin ang unang palad ng Palm of Heavenly Punishment of all things. Ang susunod na dalawang palad ay imposibleng magsanay sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, ngunit ang unang palad, kung gagawin, ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang naiisip. Ayon sa kanyang pagkaunawa, ang pamamaraan ng palad na ito ng banal na daan ay maaaring gamitin magpakailanman. Matapos imulat ang kanyang mga mata at tingnan ang 8-star compass, wala pa ring umahan. Kaya't si Yang Yian ay hindi nag-alala tungkol sa anumang bagay at naghanda upang magsanay at mag-aral. Ang star compass na ito ay isa ring magandang lugar para sa paglilinang. Sa tulong ng mga inscription, ang paglilinang ay 2 beses din ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sinimulan ni Yang Yian na isagawa ang unang palad. Ang makapangyarihang mahiwagang palad ay may pamamaraan ng pagtutugma. Ito ay talagang napakadaling magsanay. Hindi ito kasing hirap ng inaakala. Ang pambihirang bagay ay maaari kang magsanay ngunit walang sapat na lakas upang maisagawa ito. Matapos maingat na panuurin ang mahiwagang pamamaraan, alam ni Yang Yian na kaya niyang sanayin ang unang palad. Ito ay isa pang malaking tulong upang mapabuti ang kanyang lakas. Matapos makapasok sa estado ng paglilinang, si Yang Yian ay nasa isang estado ng pagiging hindi makasarili. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit natapos niya sa wakas ang unang pagsasanay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, maliwanag ang kanyang mga mata, at talagang naiintindihan niya kung ano ang isang mahiwagang kapangyarihan. Kung ikukumpara sa mga mahiwagang kapangyarihan na ginawa niya noon, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Kahit na ang dalawa ay tinatawag na mahiwagang kapangyarihan, sila ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Sa sandaling ito, gusto niya talagang maglaro ng palad upang subukan. Ngunit mali ang lokasyon at walang target. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpigil siya at ginamit ito bilang isang mamamatay. Sa pamamagitan ng mahiwagang pamamaraan ng palad na ito, ang kanyang lakas ay maaaring itaas ng ilang antas sa pamamagitan lamang ng palad na ito na kanyang nilinang. Yanzi. Lumapit si Ate Mei. Nang tumayo si Yang Yian, nalaman niyang may 3 pang tao sa Star Compass. Sila ay sina Julie Zha, Ji Wumeng at Shen Nung Haoran. Hindi nagulat si Yang Yian na ang 3 taong ito ay maaaring makasakay sa Star Compass. Sino ang nagbigay daan sa 3 taong ito na magkaroon ng kultibasyon ng 3 antas ng hidaw? Gaano katagal na akong nagsasanay? Tanong ni Yang Yian kay Sister Mei. 300 taon na ang lumipas, sagot ni Sister Mei, at hawak-hawak niya ang isang bata sa kanyang kamay sa sandaling iyon. 300 taon. Nagulat si Yang Yian. Pakiramdam niya ay ilang minuto lang ang lumipas, ngunit hindi niya inaasahan na 300 taon na pala ang lumipas. Well, tingnan mo si Dower. Siya ay lumaki na. Nakangiting sabi ni Ate Mei. Pagkatapos ay itinuon ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa dugong sanggol. Siguradong lumaki na ang bata at mukhang 4 na taong gulang. Dad, tinawag pa rin ng blood baby si Yang Yian na tatay. Matapos ang 300 taon, ang sanggol na may dugo ay hindi lamang lumaki at nagsalita ng mas malinaw, ngunit mayroon ding pulang balat. Medyo kakaiba ang itsura nito. Napakagaling ni Dower nitong mga taon, ngumiti si Yang Yiu at hinawakan ang ulo ng dugong sanggol.
Napakagaling ni Dower. Ang dugong sanggol ay tumalon sa mga bisig ni Yang Yeo, napaka-cute. Tinukso ni Yang Yeo ang blood baby at tumingin sa 3 taon ni Julie Zhao at tinanong si Sister May, 300 taon na silang nagsasanay, tama ba? Tumango si Sister May at nagsabi, oo, hindi nagtagal pagkatapos mong mag-practice, magkasunod silang sumakay sa Star Compass. End of this chapter. Pahingi po ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.